Bumubuhos ang ulan sa labas ng Santuario de San Antonio sa Makati na tila nakikiayon sa bigat ng nararamdaman ni Angelica. Ang bawat patak ng tubig sa bubong ng kanyang lumang sasakyan ay parang mga luhang hindi niya maubos-ubos simula nang matanggap niya ang tawag kahapon. Wala na ang kanyang ama. Ang makapangyarihang Don Ricardo, ang tao na nagtayo ng isang imperyo mula sa wala, ay pumanaw na dahil sa atake sa puso. Huminga ng malalim si Angelica bago siya lumabas ng sasakyan. Suot niya ang isang simpleng itim na bestida, ang kaisa-isang maayos na damit pamburol na meron siya. Pinagpag niya ang ilang patak ng ulan sa kanyang balikat at tiningnan ang sarili sa salamin ng kotse. Mugto ang kanyang mga mata at walang kahit anong kolorete sa kanyang mukha. Wala siyang panahon para magpaganda. Ang tanging gusto lang niya ay makita ang kanyang ama sa huling pagkakataon. Nang pumasok siya sa loob ng kapilya, sinalubong siya ng amoy ng mamahaling mga bulaklak, mga puting liryo at orkidya na sadyang inangkat pa mula sa ibang bansa. Ang hangin ay malamig dahil sa lakas ng aircon, ngunit mas malamig ang tingin ng mga taong naroon. Ang buong silid ay puno ng mga kilalang personalidad sa lipunan. Naroon ang mga kasosyo sa negosyo, mga politiko, at ang mga tinatawag na amigas ng kanyang madrasta. Sa pinakaharap na kaupo sa isang silyang tila trono ay si Doña Imelda. Balot na balot ito ng itim na puntas at suot ang isang malaking salamin sa mata kahit nasa loob ng gusali. Sa leeg nito ay kumikinang ang isang kwintas ng perlas na nagkakahalaga marahil ng higit pa sa kinikita ni Angelica sa loob ng 5 taon. Sa tabi ni Imelda ay ang anak nitong si Jason na abala sa pagpindot sa kanyang mamahaling telepono, tila walang pakialam sa kabaong na nasa harapan nila. Dahan-dahang naglakad si Angelica sa gitna ng pasilyo. Ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay umaling-awngaw dahilan upang lumingon ang ilang mga bisita. Narinig niya ang mga bulungan. Siya ba yun ang anak sa labas? Tanong ng isang matandang babae na puno ng alahas ang mga daliri. Oo, siya nga. Ang lakas ng loob na magpakita dito matapos ang lahat. Sagot naman ng katabi nito. Hindi pinansin ni Angelica ang mga bulungan. Sanay na siya. Simula ng pakasalan ng kanyang ama si Imelda 10 taon na. Ang nakakaraan ipinaramdam na sa kanya ng mundo na siya ay isang pagkakamali. Pero ngayong gabi, hindi tungkol sa kanya ang usapan. Tungkol ito sa kanyang ama. Nang makalapit siya sa kabaong, naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang kabaong ay gawa sa purong mahogany na may mga gintong palamuti. Napakaganda, napakamahal, ngunit napakalungkot tingnan. Humakbang siya palapit, gustong hawakan ang salamin ng kabaong, gustong makita ang mukha ng ama na minsan ay nagturo sa kanya kung paano magbisikleta at magpalipad ng saranggola bago ito nilamon ng mundo ng korporasyon at kasakiman. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, sa kabaong isang matinis na boses ang bumasag sa katahimikan. Anong ginagawa mo dito? Napahinto si Angelica. Lumingon siya at nakita si Imelda na nakatayo na pala sa likuran niya. Tinanggal nito ang suot na salamin at nakita ni Angelica ang mga matang walang bahid ng luha, kundi puno ng puot at pandidiri. Gusto ko lang magpaalam kay Papa, Tita Imelda. Mahinang sagot ni Angelica. Sinikap niyang maging magalang alang-alang sa katahimikan ng burol. Tumawa ng mapakla si Imelda. Isang tawa na hindi umabot sa kanyang mga mata. Papa, ngayon mo siya tatawaging Papa. Nasaan ka nung mga panahon na abala siya sa pagpapalago ng kumpanya? Nasaan ka noong mga panahon na kailangan niya ng suporta sa mga gala night at charity event? Wala ka. Tapos ngayon, kung kailan patay na siya, sa kakalilitaw na parang isang basang sisiw. Alam mong hindi totoo yan. Sagot ni Angelica, nanginginig ang boses. Alam mong ikaw ang naglayo sa kanya sa akin. Ikaw ang nagbawas sa akin na bumisita sa bahay. Ikaw ang nagpalit ng mga numero niya. Lalong tumalim ang tingin ni Imelda.
Lumapit ito ng husto kay Angelica sapat lang para maamoy ni Angelica ang mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng mga bulaklak. Huwag kang gumawa ng eksena dito, Angelica. Bulong ni Imelda na may diin. Ang burol na ito ay para sa mga disente, para sa pamilya, at sa pagkakaalam ko hindi ka kabilang sa amin. Tingnan mo nga ang suot mo. Mukha kang katulong na napadaan lang para makikain. Sa gilid narinig ni Angelica ang hagik-gik ni Jason. Hayaan mo na, Mami. Baka naman gusto lang niyang humingi ng limos. Alam mo naman baka wala na siyang pambayad sa upa sa squatter area na tinitirhan niya. Nag-init ang mukha ni Angelica. Ang hiya ay gumapang mula sa kanyang leeg hanggang sa kanyang mga pisngi. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang sarili, pero alam niyang anumang gulo ang mangyari dito, siya pa rin ang lalabas na masama sa mata ng mga tao. Si Imelda ay ang respetadong byuda. Siya ang bastos na anak. Aalis din ako agad, sabi ni Angelica, pinipigilan ang pagtulo ng luha. Pahintulutan mo lang akong magdasal ng sandali. Akmang hahawakan muli ni Angelica ang kabaong nang biglang tabigin ni Imelda ang kanyang kamay. Ang galaw ay mabilis at marahas. Sa lakas ng pagtabig na tamaan ni Imelda ang isang baso ng tubig na nakapatong sa maliit na lamesa sa tabi ng kabaong. Bumagsak ang baso. Ang malamig na tubig ay tumapon ng direkta sa dibdib at tiyan ng damit ni Angelica. Nabasa ang tela at kumapit ito sa kanyang balat. Nagmumukhang marumi at gusgusin. Ang tunog ng nabasag na baso ay umaling-awngaw sa buong kapilya. Dahilan upang tumahimik ang lahat ng mga bisita at mapatingin sa kanila. Tingnan mo ang ginawa mo. Sigaw ni Imelda agad na binaligtad ang sitwasyon. Napaka-clumsy mo talaga. Pati ba naman, sa huling sandali ng ama mo, magkakalat ka pa. Napatulala si Angelica. Ramdam niya ang lamig ng tubig na tumatagos sa kanyang damit, pero mas masakit ang tingin ng mga tao. Nakita niya ang pag-iling ng mga bisita. Ang ilan ay nagtakip ng bibig, tila hiyang-hiya para sa kanya. Security, tawag ni Jason kumaway sa mga gwardya sa may pinto. Paki-escort nga palabas ang babaeng ito. Binababoy niya ang solemnidad ng burol ng daddy ko. Lumapit ang dalawang malalaking gwardya, mukhang nag-aalangan pero sumunod pa rin sa utos ni Jason. Hinawakan nila si Angelica sa magkabilang braso. Ma'am, sumama na po kayo ng maayos, sabi ng isang gwardya sa mababang boses. Pumigla si Angelica ng bahagya. Tiningnan niya ng diretso sa mata si Imelda. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang nangiti na sumilay sa labi ng madrasta, isang nangiti ng tagumpay. Iyon ang gusto ni Imelda, ang ipahiya siya, ang iparamdam sa kanya na wala siyang halaga, na siya ay basura. Hindi niyo ako kailangang kaladkarin, sabi ni Angelica nang mariin inaayos ang kanyang sarili kahit basang-basa ang kanyang damit. Aalis ako. Humarap siya sa kabaong sa huling pagkakataon. Kahit malayo, bumulong siya sa hangin. Paalam, Papa. Mahal kita. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palabas ng kapilya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat mata na nakatingin sa kanya ay parang mga tinik. Rinig na rinig niya ang boses ni Imelda na nagpapaliwanag sa mga bisita habang papalayo siya. Pasensya na kayo, alam niyo naman kulang sa aruga. Iyan ang hirap kapag lumalaki sa lansangan. Paglabas ni Angelica sa pinto ng kapilya, sinalubong muli siya ng malakas na ulan. Wala siyang dalang payong. Hinayaan niyang mabasa siya ng tuluyan. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na niya maibubukod ang ulan mula sa kanyang mga luha. Ang tubig na galing sa langit ay humalo sa tubig na ibinuhos sa kanya ng pangaapi. Sumakay siya sa kanyang lumang kotse at doon sa loob ng maliit at masikip na espasyo, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang sakit. Sumigaw siya. Hinampas niya ang manibela hanggang sa mamula ang kanyang mga palad. Bakit kailangang maging ganito kasama ang mundo? Bakit kailangang ang masasamang tao pa ang laging nananalo? Habang umiiyak siya,
may kumatok sa bintana ng kanyang kotse. Napahinto si Angelica at pinunasan ang kanyang mukha. Binuksan niya ng bahagya ang bintana. Sa labas nakatayo si Attorney Francisco, ang matagal ng abogado ng pamilya. Basang-basa rin ito at may hawak na payong na halos liparin ng hangin. Mukha itong pagod at balisa. Angelica. Sabi ng matanda ang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Pasensya na sa nangyari sa loob. Alam mo naman ang tita Imelda mo. Hindi sumagot si Angelica. Tinitigan lang niya ang abogado. Alam niyang sunod-sunuran din ito kay Imelda. May kailangan kang malaman. Pagpapatuloy ni Attorney Francisco. Tumingin ito sa paligid na parang may kinatatakutan na makarinig. Ang pagbasa ng huling habilin o last will and testament ng iyong ama ay gaganapin bukas ng umaga, 10:00 sa aking opisina sa Makati. Kailangan mong nandoon. Bakit pa, attorney? Mapait na tanong ni Angelica. Para ipahiya nila ako ulit. Para makita ko kung paano nila nakuha ang lahat. Habang ako ay walang nakuha kahit 5 duling. Alam nating lahat na kontrolado ni Imelda ang lahat ng desisyon ni Papa nitong mga huling taon. Umiling si Attorney Francisco. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata, isang emosyon na hindi mabasa ni Angelica. Lungkot ba ito o awa? Ang iyong ama ay isang matalinong tao, Angelica. Kilala mo siya. Marahil ay may mga bagay siyang ginawa na hindi natin naiintindihan agad, sabi ng abogado. Pagkatapos ay may dinukot ito sa bulsa ng kanyang Amerikana, isang maliit na sobrang puti na selyado ng pulang wax. Iniabot niya ito kay Angelica sa siwang ng bintana. Ano to? Tanong ni Angelica. Huwag mong bubuksan hanggat hindi natatapos ang pagbasa ng testamento bukas. Mabilis na sagot ni Attorney Francisco. Ibinilin niya ng ama mo sa akin na ibigay sa iyo ng palihim kapag wala na siya. Mag-iingat ka, iha. Bago pa makapagtanong ulit si Angelica, tumalikod na ang abogado at nagmamadaling bumalik sa loob ng kapilya. Iniiwan si Angelica na hawak ang misteryosong sobre. Tinitigan ni Angelica ang sobre. Nakasulat doon ang pangalan niya sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama. Para kay Angelica, ang aking munting anghel. Napahigpit ang hawak niya sa sobre. Sa kabila ng lamig ng ulan at hapdi ng panghihiya, may naramdaman siyang init na sumibol sa kanyang dibdib. Isang kakaibang pakiramdam ng pag-asa. Binuhay niya ang makina ng sasakyan. Ang tunog ng lumang makina ay umungol, tila handang lumaban. Tumingin siya sa maliwanag na kapilya kung saan nagpapakasasa si Imelda at Jason sa kanilang huwad na kalungkutan. Akala niyo nanalo na kayo. Bulong ni Angelica sa sarili habang pinapahiran ang huling luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng lungkot ngayon ay nag-aapoy na ng determinasyon. Bukas haharapin ko kayo. Hindi para sa pera, hindi para sa mana, kundi para sa dignidad na pilit niyong inaalis sa akin. Pinaandar niya ang sasakyan, palayo sa sementeryo, palayo sa mga mapanghusgang mata, bit-bit ang huling liham ng kanyang ama, at ang pangakong hindi na siya muling payuyuko. Ang ulan ay patuloy pa rin sa pagbuhos, ngunit sa loob ni Angelica, nagsisimula pa lang ang bagyo. Ang opisina ng Sterling at Associates ay nasa tuktok ng isa sa pinakamataas na gusali sa Ayala Avenue. Mula sa bintanang salamin kitang-kita ang buong Makati, ang mga nagtataasang gusali, ang mga abalang kalsada, at ang mundo ng mga mayayaman na tila napakalayo sa kinalalagyan ni Angelica ngayon. Tahimik na nakaupo si Angelica sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa makintab na narra. Ang lamig ng aircon ay tumatagos sa kanyang manipis na blusa. Sa kabilang dulo ng mesa nakaupo si Imelda at Jason, para silang mga hari at reyna na naghihintay ng kanilang korona. Si Imelda ay abala sa pagtingin sa kanyang mga kuko na bagong manicure, habang si Jason ay nakataasang paa sa mamahaling silya, ngumunguya ng chewing gum nang walang pakundangan.
Bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Francisco Bitbit ang isang makapal na folder. Mabigat ang kanyang mga hakbang. Ramdam ni Angelica ang tensyon sa bawat galaw ng matanda. Magsimula na tayo. Utos ni Imelda, hindi man lang tumitingin sa abogado. May flight pa ako papuntang Balesin mamayang hapon. Bilisan mo na, attorney. Tumango si Attorney Francisco at inayos ang kanyang salamin. Magandang umaga. Narito tayo upang basahin ang huling habilin at testamento ni Don Ricardo. Sinimulan niyang basahin ang mga legal na termino, ngunit para kay Angelica ang mga salita ay tila ugong lang sa kanyang pandinig. Hinihintay niya ang patalim na alam niyang tatama. Sa kanya, sa aking asawa, si Imelda. Pagpapatuloy ng abogado ang boses ay bahagyang nanginig. Ipinamamana ko ang aming tahanan sa Forbes Park kasama ang lahat ng kagamitan, alahas at mga sasakyang nakapangalan sa akin. Napasinghap si Imelda, isang tunog ng wagas na kasiyahan. Salamat naman. Akala ko ipapamigay pa niya yon sa mga charity niya. Ipinamamana ko rin kay Imelda ang 80% ng aking stocks sa kumpanya at ang lahat ng laman ng aming joint bank accounts. Dagdag ng abogado. Nanlaki ang mga mata ni Jason. Yes, panalo ma. Sigaw nito at nakipag-apir sa ina. Sa aking stepson na si Jason, pagpaling ng abogado sa binata. Ipinamamana ko ang pamamahala at pagmamay-ari ng 3 car dealership branches sa Quezon City at Alabang. Tumayo si Jason at sumuntok sa hangin. Ayan, sabi ko na sa inyo, favorite ako ni Daddy kahit hindi niya ako tunay na anak. Tumingin siya kay Angelica nang mapang-asar. Sorry na lang sis, negosyo to hindi drama. Nanatiling tahimik si Angelica. Nakakuyom ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Inaasahan na niya ito. Alam niyang kontrolado ni Imelda ang lahat ng desisyon ng ama niya noong nabubuhay pa ito. Pero masakit pa rin marinig na ang lahat ng pinaghirapan ng ama niya ay mapupunta sa mga taong walang ibang ginawa kundi ang lustayin ito. Huminga ng malalim si Attorney Francisco. Tumingin siya kay Angelica. Sa pagkakataong ito ang tingin ng abogado ay puno ng awa at lungkot. At sa aking kaisa-isang anak na babae si Angelica. Tumahimik ang buong kwarto. Umayos ng upo si Imelda. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho at napalitan ng isang mapanuring tingin. Hinihintay niya kung may natira pa ba para sa dalaga. Ipinamamana ko ang property na matatagpuan sa Batangas, ang lumang bahay bakasyonan ng pamilya na kilala bilang Casa de Hera, kasama ang lupang kinatitirikan nito. Saglit na natigilan si Imelda. Kumurap siya ng ilang beses bago humalakhak ng malakas. Ang tawa niya ay matinis at puno ng pangungutya na tila ba narinig niya ang pinakamagandang biro sa buong mundo. Ang Casa de Hera, tanong ni Imelda habang tumatawa, halos maiyak sa kakatawa. Yung lumang bahay na bato sa probinsya, yung tinatawag nilang bahay ng mga aswang. Diyos ko, akala ko ba ipinasunog na ni Ricardo? Yon noong nakaraang taon. Sumingit si Jason, tumatawa na rin. Wait yan lang. Yung haunted house na puro anay at ipis. Wala man lang cash. Wala man lang trust fund. Iyon lamang ang nakasaad sa testamento para kay Angelica. Mahinang sagot ng abogado. Isinasara ang folder. Tumingin si Angelica kay Attorney Francisco. Wala na po bang iba? Kahit sulat, kahit litrato man lang. Wala na hidya. Ang titulo ng lupa at ang susi, eto na. Kinuha ng abogado ang isang sobre at isang susi mula sa kanyang bag. Ang susi ay malaki gawa sa bakal at tadtad ng kalawang. Mukha itong galing pa sa panahon ng mga Kastila. Aabutin sana ito ni Angelica, ngunit mabilis na hinablot ni Imelda ang susi mula sa kamay ng abogado. Teka lang. Sabi ni Imelda, pinaglalaruan ang kalawangin na susi sa kanyang mga daliri na puno ng diamante. Bagay na bagay ito sa'yo, Angelica. Luma, walang kwenta.
at nabubulok. Tumayo si Imelda at naglakad palapit kay Angelica. Inakala ni Angelica na iaabot nito ang susi, ngunit hindi. Sa halip binuksan ni Imelda ang kanyang palad at hinayaang mahulog ang mabigat at maduming susi sa makintab na sahig. Tumunog ng malakas ang bakal nang tumama ito sa marmol. Gumulong ito at huminto sa tapat ng sapatos ni Angelica. "Pulutin mo," utos ni Imelda nakatingin sa kanya mula sa taas. Ang tingin nito ay parang tumitingin sa isang ipis na gusto niyang tapakan. "Ayan ang mana mo. Isang tambakan ng basura sa gitna ng kawalan. Siguro naman magkakasya ka na dyan. Tutal sanay ka naman sa dumi, hindi ba?" Nag-init ang mga mata ni Angelica. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang isampal sa mukha ni Imelda ang lahat ng baho nito. Pero naalala niya ang bili ng ama niya sa liham. "Magtiis ka." Dahan-dahang yumuko si Angelica. Sa bawat pulgada ng pagbaba ng kanyang katawan, pakiramdam niya ay tinatanggalan siya ng dignidad. Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin niya ang malamig at magaspang na bakal ng susi. Nang tumayo siya, hawak na niya ang kanyang kapalaran, isang kalawangin na susi. "Salamat," sabi ni Angelica nang tuwid tinititigan si Imelda sa mata. "At least ang nakuha ko ay may kasaysayan. Ang nakuha niyo, puro presyo lang." Nawala ang nangiti ni Imelda. "Huwag kang magmalaki, bastarda. Tandaan mo, sa oras na lumabas ka sa pintong yan, wala ka nang babalikan. Ang mansyon ng kumpanya ang pangalan ng mga Ricardo. Amin na ang lahat." Kinuha ni Imelda ang kanyang bag at tumalikod. "Halika na, Jason. Mag-celebrate tayo. Ipa-reserve mo ang pinakamahal na restaurant sa BGC." "Sure, mabay, Cinderella." Pang-asar, napaalam ni Jason bago sumunod sa ina. Nang makalabas na ang mag-ina, naiwan si Angelica at si Attorney Francisco sa malawak na conference room. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng mahinang buntong hininga ng abogado. "I'm sorry, Angelica," sabi ng matanda. Lumapit ito at tinapik ang kanyang balikat. "Wala akong nagawa." Napakatuso ni Imelda. Lahat ng legal na butas pinasukan niya. Tiningnan ni Angelica ang susi sa kanyang palad. Ang kalawang ay kumapit sa kanyang balat, nag-iiwan ng mapulang mantsa. Bakit ito ang iniwan ni Papa Attorney? Bakit isang bahay na sira-sira sa probinsya? Galit ba siya sa akin? Umiling ng mabilis ang abogado. Tumingin ito sa pinto upang siguraduhin na wala nang nakikinig. "Makinig ka sa akin, Angelica. Ang ama mo ay maraming lihim. Noong ibinigay niya sa akin ang susing, yan may sinabi siya. Sabi niya, ang mga tanga ay tumitingin sa kinang ng ginto, pero ang matatalino ay tumitingin sa tibay ng pundasyon." Napakunot ang noo ni Angelica. "Anong ibig sabihin nun?" "Hindi ko alam ko," sagot ng abogado. "Pero kilala ko ang tatay mo. Hindi siya mag-iiwan ng wala lang. Ang Casa de Hera. Matagal na niyang hindi pinapapuntahan sa iba." Sabi ni Imelda, condemned na, "Yon. Pero ang totoo, palaging nagpapadala ng pera ang tatay mo para sa maintenance noon." "Maintenance?" tanong ni Angelica. "Akala ko ba giba na?" Yun ang akala ni Imelda. Pero may nagbabantay doon, isang katiwala. "Hanapin mo si Mang Eusebio." Iniabot ni Attorney Francisco ang titulo ng lupa kay Angelica. "Pumunta ka doon, Angelica. Huwag na huwag mong ibebenta ang lupang yon kay Imelda kahit anong alok niya. Dahil sigurado ako sa oras na malaman niya ang totoo, gagawin niya ang lahat para agawin yon sa'yo." Hinawakan ng mahigpit ni Angelica ang susi at ang titulo. Ito na lang ang meron siya. Isang lumang bahay, isang misteryosong bilin at ang kanyang sarili. "Pupunta ako," desididong sabi ni Angelica. "Kung ito ang gusto ni Papa, gagawin ko." Lumabas si Angelica ng gusali, bit-bit ang kanyang mana. Sa labas, tumila na ang ulan, ngunit makulimlim pa rin ang langit. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at tiningnan ang address sa titulo ng lupa, Barangay San Gabriel, Batangas. 4 na oras na biyahe.
papunta sa gitna ng kawalan, papunta sa bahay na tinatawag nilang impyerno. Pero habang tinititigan ni Angelica ang kalawangin na susi, naramdaman niya ang isang kakaibang bigat dito. Hindi ito bigat ng kalungkutan, ito ay bigat ng isang responsibilidad. At sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niyang hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lang ang tunay na laro. Pinaandar niya ang makina at pinaharurot ang sasakyan palayo sa syudad ng mga mapagkunwari. Papunta siya sa probinsya, papunta sa katotohanan. Ang opisina ng Sterling at Associates ay nasa tuktok ng isa sa pinakamataas na gusali sa Ayala Avenue. Mula sa bintanang salamin kitang-kita ang buong Makati, ang mga nagtataasang gusali, ang mga abalang kalsada, at ang mundo ng mga mayayaman na tila napakalayo sa kinalalagyan ni Angelica ngayon. Tahimik na nakaupo si Angelica sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa makintab na nara. Ang lamig ng aircon ay tumatagos sa kanyang manipis na blusa. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo si Imelda at Jason. Para silang mga hari at reyna na naghihintay ng kanilang korona. Si Imelda ay abala sa pagtingin sa kanyang mga kuko na bagong manicure, habang si Jason ay nakataas ang paa sa mamahaling silya, ngumunguya ng chewing gum ng walang pakundangan. Bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Francisco Bitbit, ang isang makapal na folder. Mabigat ang kanyang mga hakbang. Ramdam ni Angelica ang tensyon sa bawat galaw ng matanda. Magsimula na tayo, utos ni Imelda, hindi man lang tumitingin sa abogado. May flight pa ako papuntang Balisin mamayang hapon. Bilisan mo na, attorney. Tumango si Attorney Francisco at inayos ang kanyang salamin. Magandang umaga. Narito tayo upang basahin ang huling habilin at testamento ni Don Ricardo. Sinimulan niyang basahin ang mga legal na termino, ngunit para kay Angelica, ang mga salita ay tila ugong lang sa kanyang pandinig. Hinihintay niya ang patalim na alam niyang tatama sa kanya, sa aking asawa, si Imelda. Pagpapatuloy ng abogado, ang boses ay bahagyang nanginig. Ipinamamana ko ang aming tahanan sa Forbes Park, kasama ang lahat ng kagamitan, alahas at mga sasakyang nakapangalan sa akin. Napasinghap si Imelda, isang tunog ng wagas na kasiyahan. Salamat naman. Akala ko, ipapamigay pa niya yon sa mga charity niya. Ipinamamana ko rin kay Imelda ang 80% ng aking stocks sa kumpanya at ang lahat ng laman ng aming joint bank accounts. Dagdag ng abogado. Nanlaki ang mga mata ni Jason. Yes, panalo ma. Sigaw nito at nakipag-apir sa ina. Sa aking stepson na si Jason, pagpaling ng abogado sa binata. Ipinamamana ko ang pamamahala at pagmamay-ari ng 3 car dealership branches sa Quezon City at Alabang. Tumayo si Jason at sumuntok sa hangin. Ayan, sabi ko na sa inyo, favorite ako ni Daddy kahit hindi niya ako tunay na anak. Tumingin siya kay Angelica ng mapang-asar. Sorry na lang sis, negosyo to hindi drama. Nanatiling tahimik si Angelica. Nakakuyom ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Inaasahan na niya ito. Alam niyang kontrolado ni Imelda ang lahat ng desisyon ng ama niya noong nabubuhay pa ito. Pero masakit pa rin marinig na ang lahat ng pinaghirapan ng ama niya ay mapupunta sa mga taong walang ibang ginawa kundi ang lustayin ito. Huminga ng malalim si Attorney Francisco. Tumingin siya kay Angelica. Sa pagkakataong ito, ang tingin ng abogado ay puno ng awa at lungkot. At sa aking kaisa-isang anak na babae si Angelica, tumahimik ang buong kwarto. Umayos ng upo si Imelda. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho at napalitan ng isang mapanuring tingin. Hinihintay niya kung may natira pa ba para sa dalaga. Ipinamamana ko ang property na matatagpuan sa Batangas, ang lumang bahay bakasyunan ng pamilya na kilala bilang Casa de Hera, kasama ang lupang kinatitirikan nito. Saglit na natigilan si Imelda. Kumurap siya ng ilang beses bago humalakhak ng malakas.
Ang tawa niya ay matinis at puno ng pangungutya na tila ba narinig niya ang pinakamagandang biro sa buong mundo. Ang Casa de Hierra, tanong ni Imelda. Habang tumatawa, halos maiyak sa kakatawa. Yung lumang bahay na bato sa probinsya, yung tinatawag nilang bahay ng mga aswang. Diyos ko, akala ko ba ipinasunog na ni Ricardo? Yon noong nakaraang taon. Sumingit si Jason, tumatawa na rin. Wait yan lang. Yung haunted house na puro anay at ipis, wala man lang cash, wala man lang trust fund. Iyon lamang ang nakasaad sa testamento para kay Angelica. Mahinang sagot ng abogado, isinasara ang folder. Tumingin si Angelica kay Attorney Francisco. Wala na po bang iba? Kahit sulat, kahit litrato man lang. Wala na hija, ang titulo ng lupa at ang susi. Eto na. Kinuha ng abogado ang isang sobre at isang susi mula sa kanyang bag. Ang susi ay malaki gawa sa bakal at tadtad ng kalawang. Mukha itong galing pa sa panahon ng mga Kastila. Aabutin sana ito ni Angelica, ngunit mabilis na hinablot ni Imelda ang susi mula sa kamay ng abogado. Teka lang, sabi ni Imelda, pinaglalaruan ang kalawangin na susi sa kanyang mga daliri na puno ng diamante. Bagay na bagay ito sa iyo, Angelica. Luma, walang kwenta, at nabubulok. Tumayo si Imelda at naglakad palapit kay Angelica. Inakala ni Angelica na iaabot nito ang susi, ngunit hindi. Sa halip, binuksan ni Imelda ang kanyang palad at hinayaang mahulog ang mabigat at maduming susi sa makintab na sahig. Tumunog ng malakas ang bakal nang tumama ito sa marmol. Gumulong ito at huminto sa tapat ng sapatos ni Angelica. Pulutin mo, utos ni Imelda, nakatingin sa kanya mula sa taas. Ang tingin nito ay parang tumitingin sa isang ipis na gusto niyang tapakan. Ayan na ang mana mo. Isang tambakan ng basura sa gitna ng kawalan. Siguro naman magkakasya ka na dyan. Tutal sanay ka naman sa dumi, hindi ba? Nag-init ang mga mata ni Angelica. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang isampal sa mukha ni Imelda ang lahat ng baho nito. Pero naalala niya ang bilin ng ama niya sa liham. Magtiis ka. Dahan-dahang yumuko si Angelica. Sa bawat pulgada ng pagbaba ng kanyang katawan, pakiramdam niya ay tinatanggalan siya ng dignidad. Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin niya ang malamig at magaspang na bakal ng susi. Nang tumayo siya, hawak na niya ang kanyang kapalaran. Isang kalawangin na susi. Salamat, sabi ni Angelica nang tuwid tinititigan si Imelda sa mata. At least ang nakuha ko ay may kasaysayan. Ang nakuha niyo, puro presyo lang. Nawala ang nangiti ni Imelda. Huwag kang magmalaki, bastarda. Tandaan mo sa oras na lumabas ka sa pintong, yan wala ka nang babalikan. Ang mansyon ng kumpanya, ang pangalan ng mga Ricardo, amin na ang lahat. Kinuha ni Imelda ang kanyang bag at tumalikod. Halika na, Jason. Mag-celebrate tayo. Ipa-reserve mo ang pinakamahal na restaurant sa BGC. Sure mabay, Cinderella? Pang-asar na paalam ni Jason bago sumunod sa ina. Nang makalabas na ang mag-ina, naiwan si Angelica at si Attorney Francisco sa malawak na conference room. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng mahinang buntong hininga ng abogado. I'm sorry, Angelica, sabi ng matanda. Lumapit ito at tinapik ang kanyang balikat. Wala akong nagawa. Napakatuso ni Imelda. Lahat ng legal na butas pinasukan niya. Tiningnan ni Angelica ang susi sa kanyang palad. Ang kalawang ay kumapit sa kanyang balat, nag-iiwan ng mapulang mantsa. Bakit ito ang iniwan ni Papa Attorney? Bakit isang bahay na sira-sira sa probinsya? Galit ba siya sa akin? Umiling ng mabilis ang abogado. Tumingin ito sa pinto upang siguraduhin na wala nang nakikinig. Makinig ka sa akin, Angelica. Ang ama mo ay maraming lihim. Noong ibinigay niya sa akin ang susing, yan may sinabi siya. Sabi niya, ang mga tanga ay tumitingin sa kinang ng ginto, pero ang matatalino ay tumitingin sa tibay ng pundasyon.
Napakunot ang noo ni Angelica. Anong ibig sabihin nun? Hindi ko alam, sagot ng abogado. Pero kilala ko ang tatay mo. Hindi siya mag-iiwan ng wala lang. Ang Casa de Hierra, matagal na niyang hindi pinapapuntahan sa iba. Sabi ni Imelda condemned na yon. Pero ang totoo, palaging nagpapadala ng pera ang tatay mo para sa maintenance nun. Maintenance? Tanong ni Angelica. Akala ko ba giba na? Yun ang akala ni Imelda. Pero may nagbabantay doon. Isang katiwala. Hanapin mo si Mang Eusebio. Iniabot ni Attorney Francisco ang titulo ng lupa kay Angelica. Pumunta ka doon, Angelica. Wag na wag mong ibebenta ang lupang yon kay Imelda kahit anong alok niya. Dahil sigurado ako sa oras na malaman niya ang totoo, gagawin niya ang lahat para agawin yon sa'yo. Hinawakan ng mahigpit ni Angelica ang susi at ang titulo. Ito na lang ang meron siya. Isang lumang bahay, isang misteryosong bilin, at ang kanyang sarili. Pupunta ako. Desididong sabi ni Angelica. Kung ito ang gusto ni Papa gagawin ko. Lumabas si Angelica nang gusali bitbit ang kanyang mana. Sa labas tumila na ang ulan, ngunit makulimlim pa rin ang langit. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at tiningnan ang address sa titulo ng lupa, Barangay San Gabriel, Batangas. 4 na oras na biyahe, papunta sa gitna ng kawalan, papunta sa bahay na tinatawag nilang impyerno. Pero habang tinititigan ni Angelica ang kalawangin na susi, naramdaman niya ang isang kakaibang bigat dito. Hindi ito bigat ng kalungkutan. Ito ay bigat ng isang responsibilidad. At sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niyang hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lang ang tunay na laro. Pinaandar niya ang makina at pinaharurot ang sasakyan palayo sa syudad ng mga mapagkunwari. Papunta siya sa probinsya, papunta sa katotohanan. Nagising si Angelica sa amoy ng matapang na kape at pritong bawang. Sa loob ng ilang sandali, nakalimutan niya kung nasaan siya. Inakala niyang nasa maliit niyang apartment pa rin siya sa Maynila naghahanda para pumasok sa trabaho. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, sinalubong siya ng mataas na kisame na gawa sa kapis at mga biga ng matibay na kahoy. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga siwang ng bintana na nagbibigay liwanag sa mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Bumangon siya mula sa lumang kama na may canopy. Ang kutsyon ay matigas kumpara sa kama niya sa syudad, ngunit ito ang pinakamahimbing na tulog na naranasan niya sa loob ng maraming taon. Lumabas siya ng kwarto at sinundan ng amoy ng pagkain. Sa kusina, naabutan niya si Mang Eusebio na naghahain ng almusal sa isang mahabang mesa na gawa sa nara. May sinangag pritong itlog at danggit. Sa tabi nito ay isang umuusok na tasa ng kapeng barako. Magandang umaga, senyorita. Bati ng matanda na may ngiti sa mga labi. Kain na po kayo. Kailangan nyo ng lakas para sa araw na ito. Umupo si Angelica at humigop ng kape. Ang init nito ay gumuhit sa kanyang lalamunan na tila gumising sa bawat selula ng kanyang katawan. Salamat, Mang Eusebio, pero anong ibig mong sabihin na kailangan ko ng lakas? Ibinaba ni Mang Eusebio ang sandok at tumingin kay Di Angelica ng seryoso. Ang ama niyo, mahilig siya sa mga palaisipan. Noong bata pa siya dito, siya nagtatago kapag nagagalit ang lolo niyo. Alam niya ang bawat sulok, bawat sikreto ng bahay na ito. Kinuha ni Angelica ang liham na ibinigay ni Attorney Francisco mula sa kanyang bulsa. Binasa niya muli ang huling linya. Ang yaman ay hindi nasa bangko, kundi nasa ilalim ng iyong mga paa. Tingnan mo ang Santo Niño. Santo Niño? Bulong ni Angelica. Tumingin siya sa matanda. May altar ba dito? Tumango si Mang Eusebio. Nasa silid dalanginan sa dulo ng pasilyo. Hindi na tinapos ni Angelica ang kanyang pagkain. Ang kaba at pananabik ay nagtulak sa kanya upang tumayo. Sinundan niya si Mang Eusebio patungo sa isang silid na nakasara ang pinto. Nang buksan nila ito, bumungad sa kanila
ang isang maliit na kapilya sa loob ng bahay. Sa gitna ay nakatayo ang isang antigong imahe ng Santo Niño. Suot ang pulang balabal at may hawak na globo. Ang paligid ay amoy kandila at sampagwita na natuyo na. Ito ang paboritong lugar ng iyong ina. Kwento ni Mang Eusebio habang nagsisindi ng kandila. Dito siya palaging nagdarasal noong ipinagbubuntis ka pa lang niya. Lumapit si Angelica sa altar. Sinuro rin niya ang paligid. Ang sahig ay gawa sa machuca tiles na may komplikadong disenyo. Ngunit sa tapat mismo ng altar, ang sahig ay gawa sa makakapal na tabla ng kahoy. Nasa ilalim ng iyong mga paa. Lumuhod si Angelica at kinatok ang sahig. Parang guwang sa ilalim, Mang Eusebio. Tama ka, sagot ng matanda. Lumapit ito sa gilid ng altar at hinawakan ng isang ornate na ukit sa paanan ng mesa. Sa unang tingin, isa lamang itong dekorasyon na hugis bulaklak. Ngunit nang diinan ito ni Mang Eusebio at inikot pa kanan, nakarinig sila ng isang malakas na tunog ng bakal na kumalas. Isang bahagi ng sahig sa harap ng altar ang dahan-dahang umangat. Hindi ito gumamit ng kuryente. Ito ay purong mekanikal na sistema ng mga hydraulic at counterweight sihots na itinago sa ilalim ng bahay. Napasinghap si Angelica. Bumukas ang sahig at nagpakita ng isang hagdanang bato na pababa sa kadiliman. Ang silong bulong ni Mang Eusebio. Dati itong taguan ng mga ninuno noong panahon ng Hapon. Pero ipinaayos ito ng Don 5 taon na ang nakakaraan. Siya lang at ako ang nakakaalam. Kinuha ni Mang Eusebio ang isang flashlight at naunang bumaba. Sumunod si Angelica, ang kanyang puso ay kumakalabog sa kanyang dibdib. Ang hangin sa ibaba ay malamig at tuyo amoy semento at lumang papel. Pagdating nila sa dulo ng hagdan, pinindot ni Mang Eusebio ang isang switch sa dingding. Umilaw ang mga fluorescent lights at sa sandaling iyon halos hindi makapaniwala si Angelica sa kanyang nakita. Hindi ito basta bodega, isa itong vault. Ang silid ay sementado at may makakapal na pader. Sa kaliwang bahagi, may mga estante na puno ng mga kahon. Sa kanang bahagi, may isang lumang mesa at isang filing cabinet. Dahan-dahang lumapit si Angelica sa mga estante. Binuksan niya ang isa sa mga kahon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Puno ito ng mga bareta ng ginto. Diyos ko! Bulong niya, nanginginig ang mga kamay habang hinahawakan ang malamig na metal. Mabigat ito. Totoo ito. Binuksan niya ang isa pang kahon. Puno naman ito ng mga alahas. Nakilala niya agad ang isang kwintas, isang sapphire necklace na pinalilibutan ng mga diamante. Ang kwintas ni Mama, sabi ni Angelica habang tumutulo ang luha. Sabi ni Imelda na wala daw ito noong lumipat sila ng bahay. Sabi niya, ninakaw daw ng mga katulong. Nasa kanya lang pala. Hindi na ito nakuha ni Imelda, pagtatama ni Mang Eusebio. Kinuha ito ng iyong ama bago pa man mahawakan ng madrasta mo. Unti-unti niyang inilipat ang mga tunay na yaman dito sa loob ng 3 taon. Ibinalik ni Angelica ang kwintas sa kahon. Tumingin siya sa paligid. May mga tumpok din ng pera na nakabalot sa plastic, mga emergency funds na hindi matutunto ng bangko o ng gobyerno. Pero sa gitna ng lahat ng kayamanang ito, isang bagay ang pumukaw sa atensyon ni Angelica. Sa ibabaw ng mesa may isang makapal na notebook na balat-katad. Kulay itim ito at mukhang luma na. Sa tabi nito ay may isang tape recorder. Lumapit siya at pinindot ang play sa recorder. Ang boses ng kanyang ama, garalgal at mahina, ngunit puno ng emosyon, ay pumuno sa tahimik na silid. Angelica, anak ko, kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay matagumpay mong nahanap ang daan pa uwi. Patawarin mo ako kung hindi ko ito masabi sa iyo ng harapan. Masyadong mapanganib. Napahawak si Angelica sa bibig upang pigilan ng paghikbi. Alam kong galit ka. Alam kong iniisip mong pinabayaan kita.
Pero kailangan kong gawin yon para protektahan ka. Si Imelda, hindi lang siya gahaman. Siya ay mapanganib. Inubos niya ang pera ng kumpanya para sa luho at sugal. Ang imperyo ng mga Ricardo na nakikita ng tao, isa na lang yung hungkag na shell. Puro utang, puro problema. Nanlaki ang mga mata ni Angelica. Ang akala niyang bilyonaryong pamumuhay ni Imelda ay isang kasinungalingan. Ang mansyon sa Forbes nakasanglayon. Ang mga sasakyan hindi pa bayad. Ang mga stocks na ipinamana ko sa kanya, walang halaga yon dahil sa mga hidden debts na siya mismo ang gumawa gamit ang pangalan ko. Hinayaan ko siyang isipin na nanalo siya. Hinayaan ko siyang kunin ang mga bagay na akala niya ay may halaga. Narinig ang isang mahinang ubo mula sa recording bago nagpatuloy ang ama. Pero ikaw anak, sa'yo ko iniwan ang tunay na pundasyon. Ang ginto at pera na nandyan ay sapat na para makakapagsimula ka ng bagong buhay. Pero ang pinakamahalaga ay ang itim na notebook na nasa harap mo. Kinuha ni Angelica ang notebook. Mabigat ito. Binuksan niya ang unang pahina. Diyan nakasulat ang lahat. Pagpapatuloy ng boses, lahat ng illegal transactions ni Imelda. Ang mga bribery sa judge, ang money laundering gamit ang dealership ni Jason at ang mga sikreto niyang tinatago sa Mexico. Ang notebook na yan ay hindi lang ebidensya, Angelica. Iyan ay sandata. Binuklat ni Angelica ang mga pahina. Puno ito ng mga pet sa pangalan at halaga ng pera. May mga bank account numbers sa Cayman Islands. May mga pangalan ng mga opisyal ng gobyerno. Gamitin mo ito ng matalino. Darating sila dyan. Hindi papayag si Imelda na may matira sa'yo. Pero kapag dumating sila, siguraduhin mong, handa ka. Mahal na mahal kita anak. Ipagmalaki mo ang pangalan natin. Natapos ang recording sa isang mahabang katahimikan bago tuluyang namatay ang tape. Nakatulala si Angelica sa kawalan. Ang luha sa kanyang mga mata ay natuyo na. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang malamig na galit at matibay na determinasyon. Sa loob ng maraming taon, naniwala siya na siya ang talunan. Naniwala siya na siya ang walang kwenta. Pero ang totoo, ang ama niya ay naglaro ng long game. Habang abala si Imelda sa pagpapaganda at pagpapayaman sa panlabas, ang ama niya ay naghahanda ng isang patibong. Siya ang may utang, bulong ni Angelica sa sarili habang hinahaplos ang itim na notebook. Siya ang bangkarote. Tumingin siya kay Mang Eusebio. Nakatayo ang matanda sa may hagdanan, nagbabantay na parang isang sundalo. Alam mo ba ang laman ng notebook na ito, Mang Eusebio? May ideya ako, senyorita, sagot ng matanda. Pero ang desisyon kung paano yan gagamitin ay nasa sayo. Isinara ni Angelica ang notebook ng malakas. Ang tunog ay parang pinto ng kulungan na sumara. Akala ni Imelda, tinapon ako ni Papa sa basurahan. Sabi ni Angelica, ang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan. Hindi niya alam binigyan ako ni Papa ng espada. Kumuha si Angelica ng ilang tumpok ng pera at inilagay sa kanyang bag. Kinuha niya rin ang kwintas ng kanyang ina at isinuot ito sa kanyang leeg. Ang bigat ng sapphires ay nagpaalala sa kanya kung sino siya. Tara na sa taas, Mang Eusebio, utos ni Angelica. Kailangan nating maghanda dahil sigurado ako hindi magtatagal darating ang mga asong gutom. Umakyat sila pabalik sa liwanag ng araw, pero iba na ang pakiramdam ni Angelica. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa sementeryo. Hindi na siya ang babaeng nagpulot ng susi sa sahig. Siya na ngayon ang may hawak ng baraha. At sa larong ito, siya na ang taya. Ang katahimikan ng umaga sa Casa de Hera ay panandalian lamang. Habang abala si Angelica sa pag-aaral ng mga dokumento sa sala at si Mang Eusebio naman ay nagkukumpuni ng sirang bintana sa kusina, isang malakas na ugong ng makina ang bumasag sa kapayapaan ng probinsya. Hindi ito tunog ng tricycle o jeepney. Ito ay ang garalgal ng isang high-performance engine na pilit na binabaybay ang lubak-lubak na daan. Napasilip si Angelica sa bintana.
Mula sa malayo nakita niya ang isang makintab na dilaw na sports car na pilit na gumagapang sa putikan. Sa likod nito ay isang itim na SUV. Nandito na sila, bulong ni Angelica. Ang kanyang puso ay bumilis ang tibok hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Alam niyang darating ang araw na ito, pero hindi niya inaasahang ganito kabilis. Inayos niya ang kanyang suot, isang simpleng puting t-shirt at maong na pantalon. Hinawakan niya ang kwintas ng kanyang ina na nakatago sa ilalim ng kanyang damit para humugot ng lakas. Mang Eusebio, tawag niya. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Ngunit bago pa makasagot ang matanda, huminto na ang mga sasakyan sa tapat ng sirang gate. Bumukas ang pinto ng sports car at lumabas si Jason. Suot niya ang isang mamahaling polo shirt na may tatak ng designer brand at nakasalamin siya kahit makulimlim. Sa likod niya mula sa SUV, bumaba ang dalawang lalaking malalaki, ang katawan na mukhang mga goons. Naglakad si Jason papasok sa bakuran ng didiri habang tinitingnan ng putik sa kanyang sapatos. Angelica, sigaw ni Jason. Lumabas ka dyan. Alam kong nandyan ka. Huminga ng malalim si Angelica at binuksan ang main door. Tumayo siya sa beranda, nakatingin sa kapatid niya sa labas, stepbrother. Anong ginagawa mo dito, Jason? Tanong niya ng mahinahon. Pribadong pag-aari ito. Bawal ang trespassing. Tumawa si Jason ng mapakla. Inalis niya ang kanyang salamin. Trespassing? Sa basurahan na, to please lang, Angelica. Huwag ka nang mag-feeling may-ari ng mansyon. Pumunta lang ako dito para tulungan ka. Umakyat si Jason sa hagdanan ng beranda habang ang dalawang goons ay nagbantay sa ibaba. Amoy alak at sigarilyo ang hininga ni Jason. Mukhang hindi pa ito natutulog magdamag. Tulungan, tanong ni Angelica, nakataas ang kilay. Kailan ka pa naging matulungin? Look, sabi ni Jason pilit na pinapakalma ang boses. Nag-usap kami ni Mommy kagabi. Naaawa kami sa'yo. Hindi tama na dito ka tumira sa lugar na to. Condemned na to, di ba? Baka bumagsak to anumang oras at mamatay ka pa. Ayaw naman naming mangyari yon. May dinukot si Jason sa kanyang bulsa isang tseke. Eto, iniabot niya ang papel kay Angelica. 50,000 piso. Cash. Pirmahan mo lang ang deed of sale, ibigay mo sa akin ang titulo. At pwede ka nang bumalik sa Maynila. Pwede ka nang umupa ng disenteng kondo. Di ba mas okay yon? Tinitigan ni Angelica ang tseke. 50,000. Katiting na halaga kumpara sa bilyon-bilyong piso na ninakaw nila Imelda. 50,000 para sa lupa at bahay na ito. Tanong ni Angelica. Masyado naman yatang mababa ang tingin niyo sa akin. Mababa na talaga ang tingin namin sa iyo dati pa. Biglang singhal ni Jason, nawawala na ang pasensya. Kunin mo na yan. Wala kang karapatang tumanggi. Ang lupang ito ay walang kwenta. Walang bibili nito, kundi kami. Kung walang kwenta, bakit desperado kang bilhin? Balik ni Angelica. Tinitigan niya si Jason sa mata. Napansin niya ang panginginig ng kamay nito, ang pawis sa noo nito, ang pagiging balisa. May utang ka no? Tanong ni Angelica. Natigilan si Jason. Anong pinagsasabi mo? Nakita ko sa balita. Pagsisinungaling ni Angelica, bagamat ang totoo ay nabasa niya ito sa black ledger ng ama niya kanina lang. Ang online sabong at ang kasino sa Pasay. Balita ko malaki ang talo mo nung 1 linggo. Hinahabol ka na ba ng mga pinagkautangan mo? Ano nga ulit ang pangalan nun? Boss Tonyo. Namutla si Jason. Ang kanyang mukha ay napalitan ng takot at galit. Paano mo nalaman ang pangalang yan? Alam ni Papa ang lahat, Jason, madiing sabi ni Angelica. Kahit noong nakaratay siya, alam niya kung paano mo nilulustay ang pera ng dealership. At alam ko na kaya ka nandito ay dahil gusto mong ibenta ang lupang ito para bayaran ang utang mo bago malaman ng nanay mo. Sumabog ang galit ni Jason.
tumahimik ka. Sa isang iglap sinugod ni Jason si Angelica. Hinawakan niya ito sa braso ng mahigpit at itinulak pasandal sa pader. Aray, bitawan mo ako, sigaw ni Angelica. Ibigay mo sa akin ang titulo. Sigaw ni Jason, ang mukha ay halos dumikit na sa mukha ni Angelica. Pirmahan mo ang papel o papatayin kita dito mismo. Biglang bumukas ang pinto at lumabas si Mang Eusebio. Hawak ang isang walis tambo. Bitawan mo siya, sigaw ng matanda. Aakmang papaluin niya si Jason, ngunit mabilis na umakyat ang dalawang goons. Hinawakan ng isang guon si Mang Eusebio at itinulak ito ng malakas. Bumagsak ang matanda sa sahig. Mang Eusebio, sigaw ni Angelica. Huwag kang makialam dito, tanda banta ng guon. Lumingon si Jason kay Angelica at sinampal ito ng malakas. Ang tunog ng palad sa pisngi ay umalingaw-ngaw sa veranda. Napahawak si Angelica sa kanyang pisngi. Mahapdi, masakit. Pero sa halip na umiyak, nakaramdam siya ng init na gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang dibdib. Galit. Puot. Wala kang kwenta tulad ng nanay mo. Sigaw ni Jason. Pirmahan mo na to. Inihagis ni Jason ang kontrata sa mukha ni Angelica. Dahan-dahang yumuko si Angelica. Inakala ni Jason na pupulutin niya ang papel at susuko na. Ngunit hindi ang papel ang kinuha ni Angelica. Kinuha niya ang isang mabigat na pasong gawa sa clay na nasa paanan niya. Ito ay isang antigong paso na may lamang halamang cactus. Sa isang mabilis na galaw buong lakas, na inihampas ni Angelica ang paso sa braso ni Jason na nakahawak sa hamba ng pinto. Bumagsak ang paso at nabasag. Sumigaw si Jason sa sakit habang hawak ang kanyang braso. Aray, ang braso ko. Baliw ka ba? Hindi tumigil si Angelica. Kinuha niya ang isang piraso ng matalim na basag na paso at itinutok ito kay Jason. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik parang isang tigreng na sugatan. Subukan mong lumapit ulit. Banta ni Angelica, ang boses ay nanginginig sa galit pero buo. Subukan nyo. Ipapatawag ko ang mga pulis at ibibigay ko sa kanila ang ebidensya ng money laundering nyo sa dealership. Akala nyo ba wala akong alam? Nasa akin ang lahat ng dokumento ni Papa. Natigilan ng mga goons. Tumingin sila kay Jason, naghihintay ng utos. Pero si Jason ay namimilipit sa sakit at takot. Ang salitang money laundering at ebidensya ay sapat na para magdulot ng pangamba. Anong ebidensya? Nautal na tanong ni Jason. Umalis ka na, sigaw ni Angelica. Umalis ka bago ako tumawag kay Attorney Francisco at sa NBI. Alam kong wala kang dalang baril dahil takot kang mahuli sa checkpoint. Kaya layas. Nakita ni Jason na hindi nagbibiro si Angelica. At sa likod ng galit nito, nakita niya ang anino ni Don Ricardo, ang parehong tapang na kinakatakutan niya noong bata pa siya. Hindi pa tayo tapos mo. Dura ni Jason habang umaatras. Hawak ang namamagang braso. Akala mo nanalo ka na. Ha, babalik kami. At sa susunod kasama ko na si Mommy. At hindi lang paso ang dadalhin namin. Bulldozer na. Sininyasan ni Jason ang mga goons. Tara na, iwanan niyo na ang baliw na yan. Tumakbo sila pabalik sa sasakyan. Pumasok si Jason sa sports car hirap na hirap dahil sa sakit ng braso. Pinaandar niya ang makina at pinaharurot ito paatras. Dahil sa pagmamadali, muling lumubog ang gulong sa putik at bumuga ng maitim na usok bago tuluyang nakaalis. Nang mawala na ang ingay ng sasakyan, naiwan si Angelica na nakatayo sa beranda. Hawak pa rin ang basag na paso. Mabilis ang kanyang paghinga. Senyorita, tawag ni Mang Eusebio habang dahan-dahang tumatayo. May galos ito sa siko pero maayos naman. Binitawan ni Angelica ang paso. Nanginginig ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa sahig. Ayos lang po ba kayo, Mang Eusebio? Tanong niya nilapitan ng matanda. Ayos lang ako, Hija. Pero ikaw? Hinawakan ni Mang Eusebio ang pisngi ni Angelica na namumula dahil sa sampal. Masakit, pag-amin ni Angelica. Pero mas masakit
kung hinayaan ko silang tapakan ako ulit. Tumingin siya sa direksyon kung saan tumakas si Jason. Babalik sila Mang Eusebio at dala na nila ang buong puwersa ni Imelda. Tumango ang matanda. Kung gayon kailangan na nating kumilos, hindi sapat ang paso sa susunod na laban. Kailangan natin ng kakampi. Tumayo si Angelica. Pinunasan niya ang kaunting dugo sa kanyang labi. Tama ka, sabi niya. Kailangan natin ng abogado. Yung abogadong hindi takot kay Imelda. Yung abogadong handang kumagat. Kilala ko kung sino, sagot ni Mang Eusebio. Si Attorney Dennis. Nasa bayan siya. Pero binabalaan kita, senyorita. Hindi siya ordinaryong abogado. Sabi nila, mas marami pa siyang nakaaway na huwes kaysa napanalong kaso. Siya ang kailangan natin, desididong sabi ni Angelica. Ihanda mo ang sasakyan, Mang Eusebio. Pupunta tayo sa bayan. Pumasok si Angelica sa loob ng bahay upang kunin ang Black Ledger. Ang unang laban ay tapos na. Nanalo siya sa round na ito. Pero alam niyang ang tunay na digmaan ay nagsisimula pa lang. Ang bayan ng San Gabriel ay maingay at magulo, isang malaking kaibahan sa katahimikan ng Casa de Hera. Ang mga tricycle ay nag-aagawan sa kalsada at ang usok ng mga jeepney ay humahalo sa amoy ng inihaw na baboy sa bangketa. Pumara ang lumang kotse ni Angelica sa tapat ng isang payak na karinderya na may pangalang Lutong Bahay ni Aling Nena. Ang pader nito ay gawa sa plywood at ang bubong ay yero, pero punong-puno ito ng mga tao. Dito, tanong ni Angelica, nakatingin sa labas ng bintana. Dito natin makikita ang abogado. Tumango si Mang Eusebio habang tinatanggal ang seatbelt. Si Attorney Dennis ay hindi katulad ng mga abogado sa Makati, senyorita. Hindi siya nakaupo sa aircon. Mas gusto niya dito kung saan naririnig niya ang pulso ng mga ordinaryong tao. Bumaba sila ng sasakyan. Ang init ng tanghali ay sumampal sa mukha ni Angelica. Ang suot niyang puting t-shirt ay agad na nanlagkit sa pawis. Bit-bit ang kanyang bag kung saan nakatago ang Black Ledger. Sumunod siya kay Mang Eusebio papasok sa karinderya. Sa dulong mesa malapit sa maingay na electric fan, nakaupo ang isang lalaki. Nakasuot ito ng gusot na barong Tagalog na nakatupi ang manggas hanggang siko. Ang buhok niya ay magulo at may ilang araw na siyang hindi nag-aahit. Abala siya sa paghigop ng sabaw ng mainit na bulalo habang nagbabasa ng dyaryo. Attorney Dennis bati ni Mang Eusebio. Nag-angat ng tingin ang lalaki. Ang mga mata niya ay mapungay, mukhang pagod o puyat, pero may talim kapag tumitig. Mang Eusebio, sagot ng abogado, pinunasan ng bibig gamit ang tissue. Anong ginagawa ng katiwala ng Casa de Hera sa teritoryo ko? At sino ang kasama mong turista? Tumingin si Dennis kay Angelica mula ulo hanggang paa, na tila sinusukat ang pagkatao nito base sa suot. Siya si Angelica Ricardo, pakilala ni Mang Eusebio, ang anak ni Don Ricardo, at kailangan niya ng tulong mo. Sumimangot si Dennis. Ricardo, ang pamilyang nagpapatakbo sa kalahati ng probinsyang ito. Pasensya na, pero naka-leave ako sa pagiging abogado ng mga mayayaman. Kung may problema kayo sa lupa, pumunta kayo kay Attorney Francisco. Siya ang mahilig humalik sa puwet ng mga don at donya. Tinalikuran niya sila at muling humigop ng sabaw. Hindi ako mayaman, attorney. Madiing sabi ni Angelica. Humakbang siya palapit at umupo sa bakanting silya sa harap ni Dennis nang walang paalam. Wala akong pera. Wala akong impluwensya. Ang meron lang ako ay isang lumang bahay na gustong agawin ng madrasta ko at isang kapatid na halos baliin ang buto ko kanina. Natigilan si Dennis. Ibinaba niya ang kutsara. Tinitigan niya ang pisngi ni Angelica na may bakas pa ng pasa mula sa sampal ni Jason. Sino ang gumawa niyan? Tanong niya. Ang boses ay naging seryoso. Si Jason, sagot ni Angelica. Ang anak ni Imelda. Gusto nilang palayasin ako. Sabi nila, condemned daw ang bahay. Pero alam kong hindi yon totoo. Gusto nilang makuha ang lupa. Napakamot si Dennis sa kanyang ulo.
Look, Miss Ricardo, alam ko ang kwento. Namatay ang tatay mo, nakuha ng stepmother mo ang lahat. At ikaw ang kawawang Cinderella na naiwan sa abo. Pero anong magagawa ko? Disbarred ako. Suspended ang lisensya ko dahil sinuntok ko ang isang judge na tumanggap ng suhol. Wala akong magagawa sa korte. Hindi ko kailangan ng abogado para sa korte ngayon, sabi ni Angelica. Kailangan ko ng abogado para sa digmaan. Binuksan ni Angelica ang kanyang bag at inilabas ang black ledger. Ibinagsak niya ito sa mesa nang may puwersa. Ang tunog ng mabigat na notebook ay umalingaw-ngaw dahilan upang mapatingin ang ibang kumakain. Ano to? Tanong ni Dennis, tinitingnan ang itim na notebook. Ang lahat ng baho ni Imelda, bulong ni Angelica. Money laundering, tax evasion, panunuhol. Lahat ng transaksyon niya sa loob ng 5 taon, nakatala diyan. Iniwan niya ni Papa para sa akin. Dahan-dahang inabot ni Dennis ang notebook. Isinuot niya ang kanyang salamin na nakasabit sa kanyang kwelyo. Binuklat niya ang mga pahina. Sa simula wala siyang reaksyon, pero habang tumatagal, lumalaki ang kanyang mga mata. Napapailing siya habang binabasa ang mga pangalan ng mga opisyal at halaga ng pera. Diyos ko, bulong ni Dennis. Kung totoo ang mga nakasulat dito, hindi lang kulungan ang bagsak ni Imelda. Sa dami ng taong idinamay niya, baka ipapatay siya ng mga kasosyo niya bago pa siya makarating sa presinto. Gusto kong gamitin yan, sabi ni Angelica. Gusto kong bawiin ang lahat ng kinuha nila sa akin. Hindi para sa pera, kundi para sa hustisya. Patuloy sa pagbuklat si Dennis hanggang sa makarating siya sa gitnang bahagi ng notebook. Bigla siyang huminto. May isang nakaipit na lumang dokumento, isang photocopy ng marriage certificate. Kumunot ang noo ni Dennis. Tinitigan niya ito ng maigi. Binasa niya ng paulit-ulit. Biglang tumawa ng malakas si Dennis. Isang tawa na puno ng gulat at saya. Ha, ibang klase ka talaga, Don Ricardo. Tuso hanggang sa hukay. Bakit attorney ano yan? Nag-aalalang tanong ni Angelica. Ipinaharap ni Dennis ang notebook kay Angelica at itinuro ang dokumento. Tingnan mo ito. Sabi ni Dennis, ang daliri ay nakaturo sa pangalan sa papel. Ito ay marriage certificate mula sa Nevada, USA. PETSA, 12 taon na ang nakakaraan. Binasa ni Angelica ang mga pangalan. Groom Roberto Salazar, Bride Imelda Cortez. Imelda Cortez, tanong ni Angelica. Apelyido niya yon sa pagkadalaga. Eksakto, sagot ni Dennis. Ang kanyang pagiging abogado ay biglang nabuhay. Nawala ang antok at pagod sa kanyang mukha. Kinasal si Imelda sa isang lalaking nagngangalang Roberto sa Las Vegas, 2 taon bago siya magpakasal sa tatay mo. So baka nag-divorce sila? Tanong ni Angelica. Walang divorce sa Pilipinas, Angelica. At kung nagpa-divorce man siya sa Amerika, kailangan niyang iparehistro yon dito para maging valid ang kasal nila ng tatay mo. Pero tingnan mo ang note sa gilid. Tiningnan ni Angelica ang gilid ng papel. May sulat kamay ni Don Ricardo. Walang record ng annulment. Walang judicial recognition of foreign divorce. Napasinghap si Angelica. Ibig sabihin, pagtatapos ni Dennis na may malaking ngiti, ang kasal ni Imelda at ng tatay mo ay void ab initio. Walang bisa mula sa simula. Sa mata ng batas, kabit lang siya. At dahil kabit lang siya, wala siyang karapatan sa mana. Dugtong ni Angelica. Bingo. Pinalakpak ni Dennis ang kanyang mga kamay. Wala. Zero. Zilch. Kahit anong nakasulat sa will, kung hindi siya legal na asawa, hindi siya compulsory heir. Ang lahat ng ari-arian, ang mansyon, ang kumpanya, ang bawat sentimo ay babalik sa kaisa-isang lehitimong tagapagmana. Tinuro ni Dennis si Angelica. Sa'yo. Naramdaman ni Angelica ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Sa loob ng 5 taon, nagtiis siya sa pang-aapi ni Imelda. Tinanggap niya na si Imelda ang legal na asawa.
Pero ang lahat pala ay isang malaking panloloko. Bigaming bulong ni Angelica. Kinasuhan siya ni Papa ng bigami sa notebook na to. Pero may problema tayo. Biglang bawi ni Dennis. Sumeryoso muli ang mukha niya. Ang notebook ay ebidensya, pero papel lang yan. Madaling sabihin ni Imelda na peke yan. Kailangan natin ng mas matibay na patunay. Anong kailangan natin? Kailangan natin si Roberto. Sabi ni Dennis. Kailangan nating hanapin ang unang asawa niya. Kung buhay pa siya. At kung mapapatunayan nating kasal pa sila noong pinakasalan ni Imelda ang tatay mo, tapos ang boxing. Tiningnan ni Dennis ang address sa marriage certificate. Las Vegas ang address, pero may note dito sa ibaba. Last seen, Quiapo, Manila, 2023. Nasa Pilipinas siya, tanong ni Angelica. Mukhang bumalik ang lover boy, sabi ni Dennis. At kung nandito siya sa Maynila, mahahanap natin siya. Ininom ni Dennis ang natitirang sabaw ng bulalo at tumayo. Inayos niya ang kanyang gusot na barong. Mang Eusebio, bayaran mo ang kinain ko. Utos ni Dennis habang kinukuha ang kanyang bag. Angelica, halika na. Saan tayo pupunta? Tanong ni Angelica. Sa Maynila, sagot ni Dennis. Hahanapin natin ang multo ng nakaraan ni Imelda. At kapag nahanap natin siya, sisiguraduhin nating siya ang magiging bangungot na gigising sa kanya. Tumingin si Angelica kay Mang Eusebio. Tumango ang matanda at ngumiti. Sabi ko sa inyo, senyorita, sabi ni Mang Eusebio. Kakagat siya. Nang lumabas sila ng karinderya, hindi na lang galit ang nararamdaman ni Angelica. Nararamdaman na niya ang pag-asa. May plano na sila. May alas na sila. Si Imelda ay naghahanda ng bulldozer para gibain ang bahay niya. Pero hindi alam ni Imelda, si Angelica ay may dalang bomba na wawasak sa buong buhay nito. Humanda ka, Tita Imelda. Bulong ni Angelica habang sumasakay sa kotse. Malapit nang matapos ang palabas mo. Ang Quiapo ay hindi natutulog. Sa ilalim ng anino ng simbahan ng Nazareno, nagtatago ang iba't ibang uri ng kasalanan at sikreto. Ito ang lugar kung saan ang mga desperado ay naghahanap ng himala at ang mga kriminal ay naghahanap ng matataguan. Bumaba si Angelica at Attorney Dennis sa isang masikip na eskinita malapit sa Evangelista Street. Ang hangin ay amoy usok ng sasakyan, piniritong isaw at hindi maipaliwanag na baho ng kanal. Sigurado ka bang nandito siya? Tanong ni Angelica, mahigpit na nakahawak sa kanyang bag. Sa loob nito ay ang cash na kinuha niya sa Vault Panpain at Pananggalang. Ayon sa intel ko. Bulong ni Dennis habang naglalakad sila nang mabilis iniiwasan ng mga nagtitinda ng anting-anting sa bangketa. Dito siya huling namataan, sa isang pasugalan sa likod ng lumang sinehan. Si Roberto Salazar ay hindi mahirap hanapin. Sundan mo lang kung saan may sugal at alak. Huminto sila sa harap ng isang pinto na gawa sa yero na walang tatak. May maliit na siwang ito. Kumatok si Dennis ng 3 beses isang ritual na tila alam na alam niya. Bumukas ang siwang at sumilip ang isang mata. Wala kaming utang, agad na sabi ni Dennis. Naghahanap lang kami ng kalaro. May dala kaming pusta. Binuksan ng bantay ang pinto. Bumungad sa kanila ang usok ng sigarilyo na halos bumara sa lalamunan ni Angelica. Ang silid ay madilim na iilawan lamang ng ilang bombilya na nakasabit sa kisame. Puno ito ng mga lalaking nag-iinuman at naglalaro ng pusoy at tong-its. Hanapin mo ang lalaking mukhang natalo sa loto ng 10 beses. Utos ni Dennis. Iginala ni Angelica ang kanyang paningin. Sa isang sulok, nakaupo ang isang lalaki. Nakasuot ito ng gusot na polo shirt na bukas ang butones hanggang tiyan. Ang buhok niya ay manipis at may kulay na pilit na itim para magmukhang bata pero halata ang puti sa ugat. Nanginginig ang kamay nito habang humahawak ng baraha. Sa tabi niya ay isang bote ng gin na halos ubos na. Ayun, turo ni Dennis. Lumapit sila. Nang maramdaman ng lalaki ang kanilang presensya, lumingon ito.
Ang mga mata niya ay mapula at puno ng takot. Roberto Salazar. Tanong ni Dennis sa boses na parang pulis. Agad na tumayo si Roberto, natabig ang bote ng gin. Wala akong pera. Sinabi ko na kay Boss Tonyo babayaran ko siya bukas. Huwag niyo akong sasaktan. Akmang tatakbo si Roberto sa likod na pinto. Pero mabilis na hinarangan ni Dennis ang daanan. Relax pre, sabi ni Dennis itinaas ang kamay. Hindi kami tauhan ni Tonyo. Nandito kami para mag-alok ng trabaho. Trabaho? Tanong ni Roberto humihingal. Tiningnan niya si Angelica. Sino ka? Artista ka ba? Lumapit si Angelica. Ako si Angelica Ricardo, anak ni Imelda. O dapat ko bang sabihing asawa mo? Sa pagbanggit ng pangalan ni Imelda, para bang binuhusan ng malamig na tubig si Roberto, namutla siya. Ang takot sa kanyang mukha ay hindi dahil sa utang, kundi dahil sa isang bangungot na matagal na niyang tinatakbuhan. Imelda? Bulong ni Roberto. Napaupo siya pabalik sa silya. Patay na ako. Nahanap na niya ako. Ipapapatay na niya ako. Hindi niya ako pinadala. Mabilis na, sabi ni Angelica. Umupo siya sa harap ni Roberto. Nandito ako para tulungan kang makawala sa kanya at para tulungan mo akong pabagsakin siya. Umiling ng mabilis si Roberto. Hindi mo kilala ang babaeng yon. Demonyo siya. Nung nasa Vegas kami, akala ko jackpot na ako. Pero inubos niya ang lahat ng ipon ko. At nung wala na akong pera, iniwan niya ako na parang aso. Sinabi niya na kung magpapakita pa ako, ipapapatay niya ako sa mga bata niya. Hindi na siya ganoon kalakas ngayon, sabi ni Dennis sumasandal sa pader. Marami siyang kaaway at ngayon kailangan namin ng testigo para patunayan na kasal pa kayo noong pinakasalan niya si Don Ricardo. Ayoko, sigaw ni Roberto. Ayoko ng gulo. Aalis na lang ako. Magtatago na lang ako sa probinsya. Alam ni Angelica na hindi sapat ang pakiusap. Kailangan niya ng mas matibay na leverage. Kinuha niya ang sobre mula sa kanyang bag at ibinagsak ito sa mesa sa ibabaw ng mga baraha. Binuksan niya ito ng bahagya para makita ni Roberto ang laman. Mga bungkos ng 1,000 piso. Nanlaki ang mga mata ni Roberto. Napalunok siya. 200,000 piso. Sabi ni Angelica ng mariin. Paunang bayad pa lang yan. Bibigyan kita ng 1,250,000 kapag tumayo ka sa korte at sinabi mo ang totoo. Tinitigan ni Roberto ang pera. Ang kamay niya ay dahan-dahang gumapang palapit sa sobre, pero huminto ito. Aanhin ko ang pera kung patay na ako, tanong ni Roberto nang nanginginig. Sa tingin mo ba, ligtas ka kung mananahimik ka? Tanong ni Angelica. Ginamit niya ang taktikang natutunan niya sa Black Ledger ng ama niya, ang magtanim ng duda. Alam ni Imelda na buhay ka. At sa tingin mo, hahayaan kanyang mabuhay ngayong namatay na si Papa ikaw, ang Lucen Roberto. Ikaw ang huling alas na pwedeng sumira sa kanya. Kahit magtago ka, hahanapin kanya para linisin ang kalat niya. Natigilan si Roberto. Nakita ni Angelica na tumalab ang sinabi niya. Pero kung sasama ka sa amin, pagpapatuloy ni Angelica, poprotektahan ka namin. Si Attorney Dennis ay magaling. Ilalagay ka namin sa secure location. At kapag nakulong na si Imelda, malaya ka na. At may pera ka pa para magsimula ulit. Tumingin si Roberto kay Dennis tapos kay Angelica at huli sa pera. Ang kasakiman at takot ay naglalaban sa kanyang mukha. 250,000, paniniguro ni Roberto. 250,000, plus itong 200 ngayon. Sagot ni Angelica. Huminga ng malalim si Roberto. Ininom niya ang natitirang patak ng gin sa kanyang baso para kumuha ng lakas ng loob. Sige, sabi niya sabay hablot sa sobre. Sasabihin ko sa huwes na asawa ko ang bruhang yon. Pero kapag nagkagulo kayo, ang bahala sa akin. Deal, sabi ni Angelica. Tumayo si Dennis at tinapik si Roberto sa balikat. Matalinong desisyon, pare.
Ngayon tumayo ka na dyan. Hindi ka na pwedeng manatili dito. Dadalhin ka namin sa safe house. Habang palabas sila ng pasugalan, tumunog ang cellphone ni Angelica. Ang numero ni Mang Eusebio ang nasa screen. Sinagot niya ito habang sumasakay sila sa kotse. Mang Eusebio, nakuha na namin siya. Papauwi na kami. Pero ang boses sa kabilang linya ay hindi kalmado. Puno ito ng ingay ng makina at sigawan. Senyorita, huwag kayong uuwi. Sigaw ni Mang Eusebio. Nandito sila. Nandito si Imelda. Nanigas si Angelica. Anong ginagawa nila? May dalang bulldozer, senyorita. At mga pulis. Sabi nila, may court order daw sila para gibain ang bahay dahil hazard daw sa publiko. Pinapalibutan na nila ang Casa de Hierro. Narinig ni Angelica ang tunog ng pagbagsak ng kahoy sa background at ang sigaw ng mga tao. Pigilan niyo sila, Mang Eusebio. Papunta na kami. Sinusubukan ko, senyorita, pero marami sila. Naputol ang linya. Napatingin si Angelica kay Dennis. Ang tagumpay na naramdaman nila kanina ay biglang naglaho at napalitan ng matinding pangamba. Anong nangyari? Tanong ni Dennis habang pinapaandar ang makina. Nasa Casa de Hierro si Imelda. Sabi ni Angelica, ang boses ay nanginginig sa galit. Gigibain na niya ang bahay. Ngayon na. Mabilis na inapakan ni Dennis ang silinyador. Humawak kayo. Liliparin natin ang Batangas. Sa likod ng sasakyan, mahigpit na niyakap ni Roberto ang kanyang bag ng pera. Nagdadasal sa mga santong hindi naman niya pinapaniwalaan dati. Tumingin si Angelica sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay nagmistulang mga guhit ng apoy. Hindi mo makukuha ang bahay ko, Imelda. Isip ni Angelica. Hindi habang nabubuhay ako. Ang karera laban sa oras ay nagsimula na. At sa dulo nito, isa lang ang matitirang nakatayo. Ang kapayapaan ng Barangay San Gabriel ay binasag ng ugong ng mga halimaw na bakal. Mula sa malayo rinig ni Angelica ang dagundong ng heavy equipment habang papalapit ang kanilang sasakyan sa Casa de Hierro. Bilisan mo, attorney. Sigaw ni Angelica, mahigpit na nakahawak sa dashboard. Ang kanyang puso ay kumakalabog sa kanyang dibdib, mas mabilis pa sa takbo ng kanilang lumang kotse. Nang lumiko sila sa gate, tumambad sa kanila ang isang eksenang parang giyera. Isang dambuhalang dilaw na bulldozer ang nakaposisyon sa harap ng bahay. Ang higanting pangayod nito ay nakataas at handa nang bumagsak sa lumang beranda. Sa paligid may mga pulis at barangay tanod na gumagawa ng cordon. Sa gitna ng kaguluhan nakatayo si Mang Eusebio. Harang ang kanyang sariling katawan sa harap ng bulldozer habang pilit siyang hinihila ng dalawang pulis palayo. Hindi niyo pwedeng gibain ito, tahanan ito ng mga Ricardo. Sigaw ng matanda, ngunit nilamon lang ng ingay ng makina ang kanyang boses. Huminto ang sasakyan ni na Angelica. Sa gitna ng putikan, humaharang sa daanan ng bulldozer. Mabilis na bumaba si Angelica, hindi alintana ang putik na tumalsik sa kanyang pantalon. Itigil niyo yan, sigaw ni Angelica habang tumatakbo palapit. Mula sa isang itim na SUV na nakaparada sa lilim ng puno, lumabas si Imelda. Nakasuot ito ng mamahaling puting pantsuit at stilettos na tila pupunta sa isang fashion show sa halip na sa isang demolition site. May hawak itong payong na pinapayungan ng kanyang driver. Sa tabi niya ay si Attorney Francisco na nakayuko at si Jason na nakangisi habang naninigarilyo. Well, sabi ni Imelda, tinanggal ang kanyang sunglasses. Dumating din ang prinsesa ng basurahan. Akala ko, nagtatago ka na sa takot. Anong karapatan mong gawin ito? Sumat ni Angelica, humihingal sa galit. Hinarangan niya ang daan patungo sa bahay. Akin ang lupang ito. May titulo ako. Lumapit si Imelda. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng diesel at alikabok. May titulo ka nga, pero may court order ako. Sagot ni Imelda, winagayway ang isang papel. Pinirmahan ito ni Judge Holloway kaninang umaga.
Ang bahay na ito ay idineklara ng public hazard, delikado, marupok, at bilang concerned citizen at stepmother mo, tungkulin kong siguraduhin na walang madidisgrasya. Sinungaling, sigaw ni Angelica. Binayaran mo ang judge, binayaran mo ang engineer matibay ang bahay na ito. Tumawa ng matinis si Imelda. Matibay? Tingnan mo nga, Angelica. Puro anay, puro bulok, parang buhay mo lang. Tumingin si Imelda sa operator ng bulldozer. Sige na, ituloy ang trabaho. Gibain ang porch ngayon din. Umunggol ang makina. Itim na usok ang ibinuga ng tambutso nito. Unti-unting bumaba ang bakal na pangayod patungo sa bubong ng beranda. Hindi sigaw ni Angelica. Tumakbo siya pabalik sa hagdanan ng bahay. Ibinuka niya ang kanyang mga braso, ginagawang panangga ang sarili. Kung gigibain niyo to, isama niyo na ako. Angelica, umalis ka dyan. Sigaw ni Mang Eusebio. Ituloy niyo utos ni Imelda. Walang awa sa kanyang mga mata. Kung gusto niyang magpakamartir, hayaan niyo siya. Ngunit huminto ang operator. Natakot ito na makasakit ng tao. Nagalit si Imelda. Ibinagsak niya ang kanyang payong at naglakad palapit kay Angelica. Hinawakan niya ito sa braso at pilit na hinila pababa ng hagdan. Bitawan mo ako. Pumiglas si Angelica. Matigas talaga ang ulo mo. Sigaw ni Imelda. Sa gitna ng kanilang agawan, itinaas ni Imelda ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Angelica. Sa lakas nito, napaupo si Angelica sa maputik na sahig. Nalasahan niya ang dugo sa kanyang labi. Tumahimik ang paligid. Maging ang mga pulis at trabahador ay natigilan. Wala kang galang. Nanggigil na sabi ni Imelda. Nakaduro ang daliri kay Angelica. Binibigyan kita ng pera, tinatanggihan mo. Gusto mo ng away, ibibigay ko sa'yo. Gigibain ko ang bahay na to hanggang sa maging pulbos at sisiguraduhin kong wala kang mapupulot kahit isang pako. Akmang sasampalin ulit ni Imelda si Angelica nang may humawak sa kanyang pulso. Mahigpit, masakit. Napalingon si Imelda, si Attorney Dennis. Subukan mong dampian ulit ng kamay ang kliyente ko. Banta ni Dennis sa mababang boses at kakasuhan kita ng physical injuries at grave coercion bago pa lumubog ang araw. Binawi ni Imelda ang kanyang kamay ng didiri. At sino ka naman, isa pang hampas lupang abogado na napulot sa kangkungan. Ako si Attorney Dennis Magsaysay. Pakilala ni Dennis, inaayos ang kanyang gusot na kwelyo at hawak ko ang isang cease and desist order mula sa National Historical Commission. Nanlaki ang mga mata ni Attorney Francisco na nasa likod. Historical Commission. Inilabas ni Dennis ang isang dokumento mula sa kanyang bag. Ang Casa de Hierro ay itinuturing na presumed important cultural property sa ilalim ng Republic Act 10,066. Habang dinidinig ang petisyon para sa historical marking nito, bawal itong galawin, baguhin o gibain. Ang sino mang lumabag ay pwedeng makulong ng 10 taon at magmulta ng 200,000. Lumapit si Dennis sa sheriff na may hawak ng court order ni Imelda. Sheriff, alam mo ang batas. Ang national law ay mas mataas sa municipal order. Kung itutuloy nyo yan, pati ikaw damay sa kaso. Gusto mo bang mawalan ng pensyon? Nagtinginan ng mga pulis at sheriff. Ibinaba ng sheriff ang kanyang kamay at sumenya sa operator ng bulldozer. Patayin ang makina. Namurag ang mukha ni Imelda sa galit. Anong historical isang itong bulok na bahay? Francisco, gumawa ka ng paraan. Lumapit si Attorney Francisco, pinapawisan. Ma'am Imelda, tama siya. Kung may pending petition sa NHCP, tied hands tayo. Kailangan nating hintayin ang desisyon ng korte. Wala akong pakialam. Tili ni Imelda. Ako ang batas dito. Ako ang may pera. Dahan-dahang tumayo si Angelica mula sa putikan. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang labi gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang sakit ng sampal ay naging gatong sa kanyang tapang. Lumapit siya kay Imelda.
Sobrang lapit na halos magdikit ang kanilang mga ilong. Nakita niya ang takot sa likod ng galit sa mga mata ng madrasta. Tita Imelda. Bulong ni Angelica, sapat lang para marinig ng madrasta. Ano singhal ni Imelda? Kamusta po si Roberto? Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo para kay Imelda. Ang kulay ng kanyang mukha ay naglaho. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Ang yabang na kanina ay nag-uumapaw, ay biglang nawala, napalitan ng purong sindak. Anong sabi mo? Garalgal na tanong ni Imelda. Si Roberto ulit ni Angelica nang may malamig ng ngiti. Yung asawa niyo sa Las Vegas, yung iniwan niyo sa Quiapo. Kinakamusta ka niya? Napahawak si Imelda sa braso ni Jason para hindi matumba. Tumingin siya sa paligid, parang naghahanap ng multo. Alam ko ang lahat, Imelda. Pagpapatuloy ni Angelica, hindi na tita ang tawag. Alam ko ang bigami. Alam ko ang nakaw na yaman. At sa Biyernes sa hearing ng probate, malalaman din ng buong mundo. Umugong ang bulungan sa mga tao. Hindi nila narinig ang sinabi ni Angelica, pero nakita nila ang reaksyon ni Imelda. Ang reyna ay natakot. Titara na, utal na, sabi ni Imelda kay Jason. Bakit? Tanong ni Jason naguguluhan. Nandito na tayo, gibain na natin to. Sabi ko tara na. Sigaw ni Imelda halos hysterical. Hinila niya si Jason pasakay ng SUV. Francisco, ayusin mo to. Paalisin mo ang mga pulis. Mabilis na sumakay si Imelda sa kanyang sasakyan. Ang itim na SUV ay umarangkada paalis nag-iiwan ng alikabok at usok. Sumunod naman ang mga pulis at ang bulldozer iniiwan ng Casa de Hera na nakatayo pa rin sugatan pero buo. Nakahinga ng maluwag si Mang Eusebio. Salamat sa Diyos, bulong niya. Lumapit si Dennis kay Angelica. Ayos ka lang ba? Tanong niya tinitingnan ang namamagang pisngi ng dalaga. Tumango si Angelica bagamat nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Ayos lang ako. Ang mahalaga ligtas ang bahay. Ano yung sinabi mo sa kanya? Tanong ni Dennis. Parang nakakita siya ng demonyo. Ngumiti si Angelica ng mapait. Pinaalala ko lang sa kanya na lahat ng utang ay dapat bayaran. Tumingin si Angelica sa lumang bahay. Ang beranda ay may kaunting sira dahil sa muntikang pagtama ng bulldozer, pero nakatayo pa rin ito. Matibay. Katulad niya. Magpahinga na tayo, sabi ni Angelica. Dahil sa Biyernes, hindi lang bahay ang ipagtatanggol natin. Babawiin natin ang lahat. Sa loob ng itim na kotse nakita ni Angelica si Roberto na nakasilip mula sa bintana. Nakataas ang hinlalaki. Ang alas nila ay ligtas. Ang laban sa lupa ay tapos na. Ang laban sa korte ay magsisimula na. At sa pagkakataong ito si Angelica na ang may hawak ng maso. Ang Regional Trial Court ng Makati ay puno hanggang sa huling upuan. Ang balita tungkol sa digmaan ng mga Ricardo ay kumalat na sa buong bansa. Naroon ang mga reporter na may dalang kamera, mga dating kasosyo ni Don Ricardo at mga amiga ni Imelda na lihim na naghihintay ng kanyang pagbagsak. Sa panig ng petitioner, nakaupo si Imelda. Suot niya ang isang custom-made na puting bestida na nagmumukhang inosente at banal. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at panay ang punas niya ng panyo sa kanyang mga mata, umaarte. Bilang biyudang nagdadalamhati. Sa likod niya ay si Jason na mukhang balisa at panay ang tingin sa kanyang relo. Sa panig ng oppositor, nakaupo si Angelica. Suot niya ang isang simpleng navy blue na blazer. Wala siyang alahas maliban sa sapphire necklace ng kanyang ina. Katabi niya si Attorney Dennis na sa himala ay nakasuot ng maayos na Amerikana at bagong gupit bagamat ang kislap ng pagiging asong kalye ay nasa mga mata pa rin niya. Pumasok ang hukom. Tumayo ang lahat. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mabigat, tila ba ang hangin ay naging tingga. Magsiupo ang lahat utos ng hukom. Ibinagsak niya ang maso sa mesa, isang tunog.
na naghudyat ng simula ng katapusan. Nasa usapin tayo ng probate of the will ni Don Ricardo. Attorney Francisco, maaari ka nang magsimula. Tumayo si Attorney Francisco. Puno ng kumpiyansa ang kanyang boses. Your Honor, panimula niya naglalakad sa gitna ng korte. Ang kaso ay simple lamang. Ang huling habilin ni Don Ricardo ay malinaw. Ipinapamana niya ang bulk ng kanyang ari-arian, ang kumpanya, ang mansyon, at ang mga accounts sa kanyang minamahal na asawa, si Imelda Ricardo. Ang anak na si Angelica ay nabigyan na ng kanyang parte ang lupa sa Batangas. Wala nang dapat pagtalunan pa. Ngumiti si Imelda sa hukom, isang ngingiting puno ng pighati at hinhin. Wala kaming ibang hangad, kundi ang matupad ang huling hiling ng aking asawa. Dagdag pa ni Attorney Francisco. Hinihiling namin na i-dismiss ang oposisyon at ibigay na ang letter of administration kay Mrs. Imelda Ricardo. Tumingin ang hukom kay Attorney Dennis. Attorney Magsaysay, may sasabihin ba ang panig ng oposisyon? Dahan-dahang tumayo si Dennis. Inayos niya ang kanyang kurbata. Hindi siya nagmamadali. Mayroon po, Your Honor. Sagot ni Dennis. Ang boses niya ay kalmado pero umaalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi namin tinututulan ang nilalaman ng will. Kung sinabi ni Don Ricardo na ang lahat ay mapupunta sa kanyang asawa, iginagalang namin yon. Kumunot ang noo ni Imelda. Nagbulungan ang mga tao. Sumuko na ba si Angelica? Kung ganoon, sabi ng hukom, anong problema? Ang problema po, Your Honor. Pagpapatuloy ni Dennis, humarap siya kay Imelda at itinuro ito ay walang asawa sa silid na ito. Napasinghap ang mga tao. Tumayo si Imelda namumula sa galit. Anong pinagsasabi mo? Kasal kami. May marriage contract kami. Order in the court. Saway ng hukom. Lumapit si Dennis sa bench at naglapag ng isang dokumento. Your Honor, ito ay certified true copy ng isang marriage certificate mula sa Clark County, Nevada, USA. May petsang 12 taon na. Ang nakakaraan, nakasaad dito na ang isang Imelda Cortez ay ikinasal sa isang Roberto Salazar. Tumawa ng mapakla si Imelda. Peke yan. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan. Sigaw niya sabay turo kay Angelica. Desperada siya. At ito naman, naglapag ulit si Dennis ng isa pang papel ay sertipikasyon mula sa Philippine Statistics Authority at sa Local Civil Registrar ng Las Vegas. Walang decree of divorce o annulment na naitala para sa kasalang Salazar Cortez. Humarap si Dennis sa korte. Ayon sa Article 35 ng Family Code, ang anumang kasal na kinontrata ng isang taong may subsisting prior marriage ay void ab initio. Walang bisa mula sa simula. Kaya ang kasal ni na Don Ricardo at Imelda, 5 taon na ang nakakaraan, ay hindi totoo. Kabit lang siya, Your Honor. Hindi asawa. Namutla si Imelda. Napahawak siya sa mesa. Hindi totoo yan. Patay na si Roberto. Matagal na siyang patay. Talaga ba? Tanong ni Dennis nang may ngisi. Kung gayon mukhang may bisita tayo mula sa kabilang buhay. Naglakad si Dennis papunta sa pinto sa likod ng korte. Binuksan niya ito ng maluuwang. Defense calls Mr. Roberto Salazar to the stand. Tumahimik ang lahat. Ang bawat mata ay nakatuon sa pinto. Mula sa dilim ng pasilyo, lumabas ang isang lalaki. Hindi na siya ang gusgusing sugarol sa Quiapo. Nakasuot siya ng maayos na barong Tagalog, bagong gupit at mukhang kagalang-galang. Naglakad si Roberto sa gitna ng korte. Nang mapadaan siya sa mesa ni Imelda, huminto siya. Tinitigan niya ang babaeng sumira sa buhay niya at nagtangkang magpapapatay sa kanya. Hello, honey. Bati ni Roberto. Namiss mo ba ako? Isang matinis na tili ang pinakawalan ni Imelda. Nawala ang kanyang poise, nawala ang kanyang maskara. Ikaw, sigaw ni Imelda. Akmang susugurin niya si Roberto. Hayop ka. Bakit hindi ka pa namatay? Pinigilan siya ng mga bailiff at ng kanyang abogado. Mrs. Ricardo, Mrs. Salazar,
Umupo ka, sigaw ng hukom. Nang makaupo si Roberto sa witness stand, mabilis na tinanong siya ni Dennis. Mr. Salazar, kilala niyo po ba ang babaeng yon? Opo, sir. Sagot ni Roberto ng malinaw. Siya si Imelda Cortez, asawa ko. Iniwan niya ako sa Vegas matapos niyang ubusin ang ipon ko. Tumakas siya pabalik ng Pilipinas at nagpanggap na dalaga para mabudol si Don Ricardo. Sinunggaling, sigaw ni Imelda. Binayaran ka nila, peke ka. May ebidensya ako. Sagot ni Roberto. Inilabas niya ang isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa, litrato ng kasal nila sa Vegas Chapel. At nandito ako para bawiin ang pangalan ko at para makita kang makulong. Ang korte ay nagkagulo. Ang mga reporters ay nagtutulakan para makakuha ng litrato. Si Attorney Francisco ay napaupo na lang. Alam niyang talo na ang kaso. Bumalik si Dennis sa kanyang pwesto. Tumingin siya sa hukom. Your Honor, dahil void ang kasal si Imelda ay hindi tagapagmana. At si Jason bilang stepson na walang dugong nananalaytay kay Don Ricardo ay wala ring karapatan sa estate. Sa ilalim ng Law on Intestate Succession, ang buong ari-arian ay mapupunta sa sole compulsory heir. Tinapik ni Dennis ang balikat ni Angelica. Si Miss Angelica Ricardo. Ibinagsak ng hukom ang maso. Ang desisyon ay pinal. Ang marriage ni na Ricardo at Imelda ay null and void. Ang petisyon ni Imelda ay ibinabasura. Ang lahat ng assets ni Don Ricardo ay iginagawad kay Angelica Ricardo. Hindi sigaw ni Imelda. Ang sigaw niya ay parang hayop na nasugatan. Hindi pa natatapos ang eksena. Bumukas muli ang pinto at pumasok ang mga ahente ng NBI National Bureau of Investigation kasama si Mang Eusebio. Lumapit ang head agent kay Imelda. Imelda Cortez Salazar, inaaresto ka namin sa salang bigamy, falsification of public documents at large-scale estafa base sa mga ebidensyang isinumite ng opisina ni Don Ricardo. At ikaw, turo ng ahente kay Jason na dahan-dahang gumagapang palabas ng pinto. Jason Cortez, huwag ka nang tumakas. May warrant ka para sa money laundering at illegal gambling operations. Hinuli ng mga ahente si Jason. Nagpupumiglas ito, umiiyak na parang bata. Mommy, tulungan mo ako, Mommy. Pero hindi siya matutulungan ni Imelda. Si Imelda mismo ay pinusasan. Ang kanyang mamahaling damit ay nagusot. Ang kanyang muka ay puno ng luha at uhog. Habang kinakaladkad siya palabas ng korte, nagtama ang paningin nila ni Angelica. Inakala ni Imelda na makikita niya ang galit o pangungutya sa mata ng stepdaughter niya. Inasahan niya na tatawanan siya nito. Pero nagkamali siya. Si Angelica ay nakaupo lang ng tahimik. Ang tingin niya kay Imelda ay awa. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Hindi ang galit, kundi ang katotohanan na para kay Angelica, si Imelda ay hindi na isang kaaway. Isa na lang siyang masamang alaala na dadaan at mawawala. Angelica. Sigaw ni Imelda habang hinihila siya palabas. Akin ang pera na. Yon, pinaghirapan ko yon, akin yon. Sumara ang pinto ng korte. Nawala ang boses ni Imelda, pero ang katahimikan na iniwan nito ay puno ng tagumpay. Nakahinga ng maluwag si Angelica. Napasandal siya sa upuan. Tapos na. Panalo tayo. Bulong ni Dennis, inaayos ang mga papel. Congratulations, Senyorita Billionaire. Tumingin si Angelica sa bakanting upuan sa witness stand kung saan nakaupo kanina si Roberto. Pagkatapos tumingin siya sa kisame ng korte, sa isip niya nakikita niya ang kanyang ama na nakangiti. Checkmate, Papa, bulong ni Angelica. Hinawakan niya ang kwintas sa kanyang leeg. Uwi na tayo. Tumayo siya at naglakad palabas ng korte. Sa labas, nagkakagulo ang media. Ang mga flash ng kamera ay parang kidlat. Pero hindi huminto si Angelica. Naglakad siya ng taas noo, hindi bilang biktima, hindi bilang kawawang anak sa labas, kundi bilang ang nag-iisang Ricardo na nanatiling totoo. Ang imperyo ay nasa kanya na.
Pero alam ni Angelica na ang tunay na kayamanan ay naghihintay sa kanya sa Batangas sa isang lumang bahay na gawa sa bato-bakal at pagmamahal. 2 oras matapos ang paghuhukom, ipinarada ni Attorney Dennis ang kanyang kotse sa harap ng dambuhalang bakal na tarangkahan ng mansyon sa Forbes Park. Ito ang bahay na minsan ay naging kulungan ni Angelica, ang palasyong nagpatikim sa kanya ng pinakamasakit na pang-aapi. Ngayon, pag-aari na niya ito. Pagpasok nila sa driveway, sinalubong sila ng mga nakahilerang katulong at hardinero. Lahat sila ay nakayuko. Ang mga muka ay puno ng takot. Hinihintay nila ang kanilang hatol. Inaasahan nilang lahat sila ay sisibakin papalitan ng mga bagong tauhan. Bumaba si Angelica. Tahimik ang lahat. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng fountain sa gitna ng hardin. Naglakad siya palapit kay Aling Elena, ang matandang mayordoma na matagal nang naninilbihan sa pamilya. Ang babaeng napilitang manmanan siya sa utos ni Imelda. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Elena. Senyorita Angelica, patawarin niyo po kami. Wala po kaming... Ngumiti si Angelica, isang nangiting malumanay. Hinawakan niya ang kamay ng matanda. Ayos lang po, Aling Elena, sabi ni Angelica. Alam ko po na napilitan lang kayo. Mananatili po kayong lahat sa inyong mga trabaho. Sa katunayan, simula ngayon lahat kayo ay may 20% dagdag sa sahod. Isang alon ng kaginhawaan at gulat ang gumuhit sa mukha ng mga tauhan. May ilan na napaiyak sa tuwa. Pero ang pagpapatuloy ni Angelica ang kanyang boses ay naging seryoso. May isa akong utos. Kahit ano po, senyorita. Mabilis na sagot ni Aling Elena. Tumingin si Angelica sa bintana ng master's bedroom kung saan dati natutulog si Imelda. Lahat ng gamit ni Imelda at ni Jason, mga damit, alahas, sapatos, gadgets, lahat ilabas nyo. Utos ni Angelica. I-empake nyo sa mga garbage bag. Saan po namin dadalhin, senyorita? Itapon nyo sa basurahan. Simpleng sagot ni Angelica. Ayokong makakita ng kahit isang sinulid na nagpapaalala sa kanila sa bahay na ito. Pagkatapos ay lumingon siya kay Attorney Dennis. Attorney, ibinibigay ko ang mansyon na ito sa Children's Hospital Foundation. Matagal ng pangarap ni Papa na tulungan sila. Pwede nila itong gawing opisina o venue para sa fundraising. Bahala na sila. Nagulat si Dennis. Sigurado ka bilyones ang halaga nito. Tumango si Angelica. Tumingin siya sa paligid ng malamig at malawak na bahay. Hindi ito ang tahanan ko. Isa lang itong malaking gusali na puno ng masasamang alaala. Ang tahanan ko, naghihintay sa Batangas. 6 na buwan ang lumipas. Ang Casa de Hierra ay hindi na ang bahay ng mga aswang. Ito na ang pinakamagandang heritage resort sa buong Batangas. Ang dating bulok na kahoy ay napalitan ng mga bagong tabla ng Nara na binarnisan. Ang bubong ay bago na at ang mga bintanang kapis ay kumikinang sa sikat ng araw. Ang hardin na dati ay puro talahib ngayon ay puno na ng mga namumulaklak na sampagwita at gumamela. Sa malawak na beranda, nakaupo si Angelica sa isang rocking chair, humihigop ng mainit na tsokolate. Nakasuot lang siya ng simpleng bestida at tsinelas. Ang hangin ay sariwa amoy lupa at bulaklak. Mula sa hardin, narinig niya ang boses ni Mang Eusebio. Hoy, ikaw, dahan-dahan sa pagdidilig ng mga rosas na yan. Mas mahal pa yan sa isang taong sahod mo. Sigaw ng matanda sa bagong hardinero. Ngumiti si Angelica. Si Mang Eusebio na ngayon ang estate manager ng resort. Maikli pa rin ang pasensya niya, pero sa ilalim ng pagkasungit, makikita ang wagas na kaligayahan. Dumating si Attorney Dennis Bitbit ang isang folder. Nakasuot na ito ng maayos na polo at hindi nagusgusin. Ibinalik na ng korte ang kanyang lisensya matapos niyang tumulong sa pag-expose sa korupsyon ni Judge Holloway. Eto na ang final report, sabi ni Dennis, umupo sa tabi ni Angelica. Si Imelda ay nahatulan ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkabilanggo para sa estafa at bigami.
Tinanggalan siya ng lahat ng karapatan. Nakakulong siya ngayon sa correctional walang alahas, walang makeup ordinaryong preso na naglalaban ng sarili niyang damit. Si Jason, tanong ni Angelica. 10 taon para sa money laundering, sagot ni Dennis. Pumayag siyang maging state witness laban sa mga kasosyo niya, kaya nabawasan ang sentensya. Si Roberto naman kinuha ang kalahating milyon at naglaho na parang bula. Siguro nagsusugal na naman sa kung saang lupalop. Tumango si Angelica. Tapos na ang lahat. Ikaw, sabi ni Dennis, kamusta ka na dito? Hindi ka ba nalulungkot mag-isa? Umiling si Angelica. Hindi ako nag-iisa. Nandito si Mang Eusebio. At higit sa lahat nandito sila. Tumingin siya sa pader ng sala na nakikita mula sa beranda. Ang painting ng kanyang ina ay naroon pa rin. Pero sa tabi nito may isa pang litrato, isang masayang litrato ni Don Ricardo noong kabataan nito bago siya naging bilyonaryo. Tumayo si Angelica at pumasok sa loob. Kinuha niya ang huling bagay na natagpuan niya sa vault, isang bagay na hindi niya ipinakita kahit kanino. Hindi ito pera, hindi ito ginto. Isa itong luma at makapal na photo album. Umupo siya pabalik sa beranda at binuklat ito. Ang unang litrato ay lumana at kupas. Litrato ito ng isang binatang Ricardo at isang magandang dalaga ang kanyang ina. Nakatayo sila sa harap ng Casa de Hera, pero sa litrato ang bahay ay bago palang bagong pintura at puno ng buhay. Sa ilalim ng litrato, may nakasulat sa puting tinta, "Unang araw sa aming unang tahanan. Wala kaming pera, pero nasa amin ang isa't isa. 1,978." Inaplos ni Angelica ang mga mukha ng kanyang mga magulang. Ngayon, naintindihan na niya ang lahat. Ang tunay na sikreto ay hindi ang vault sa ilalim ng sahig. Ang tunay na twist ay hindi ang bigami ni Imelda. Ang tunay na sorpresa ay ito ang mansyon, ang imperyo, ang mga bilyon. Lahat ng yon ay ingay lamang. Ang bahay na ito, ang bulok na Casa de Hera, ang kaisa-isang lugar kung saan naging tunay na masaya ang kanyang ama. Dito siya nagsimula. Dito niya minahal ang kanyang ina bago siya kinain ng mundo ng kasakiman. Hindi siya itinapon ni Don Ricardo. Ipinadala siya pauwi. Alam ng ama niya na hindi pag-iinteresan ni Imelda ang isang lumang bahay. Alam niyang presyo lang ang nakikita ni Imelda, hindi halaga. Sa pagbibigay kay Angelica ng walang kwentang bahay, siniguro niyang ang tanging dalisay na bagay na natira sa buhay niya ay mapupunta sa tanging dalisay na tao na natira sa buhay niya. Isinara ni Angelica ang album. Tumingin siya sa papalubog na araw sa kabundukan ng Batangas. Ang langit ay kulay kahel at lila. Mayaman na siya. Nasa kanya na ang hustisya. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, mayroon siyang tahanan na hindi na maaagaw ni numan. Humigop si Angelica ng kanyang tsokolate, ngumiti sa papalubog na araw, at sa wakas tuluyan ng pinakawalan ang sakit ng nakaraan. Salamat, Papa. Bulong niya sa hangin. Masaya ako dito. At doon sa gitna ng kapayapaan ng probinsya, natagpuan ni Angelica Ricardo ang kanyang tunay na pamana. Hindi ito ang pera sa bangko kundi ang pagkilala sa sarili niyang halaga. Ang binhi na pilit na ibinaon ni Imelda sa putik ay hindi namatay. Ito ay tumubo lumago at ngayon ay namumulaklak ng buong ganda.